Si Kamoko ay isang malungkot na babae, itinuturing na pangit at palaging hinihiya ng lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang bumagtas sa kalangitan at sumabog ang buo niyang paaralan, napuksain ang lahat. At nang mapagtanto niya ito, siya ay isinilang na muli bilang isang gagamba sa isang mundo ng pantasya. At mayroon akong kaibigan na may takot sa mga gagamba, at ang makita lamang ito dito ay ikababaliw niya. Ngayon siya ay ganap na nasangkapan ng isang sistema ng mga antas at kasanayan na malinaw na kahawig ng isang RPG hack. Ang kanyang mga kapangyarihan ay kaya pangharapin kahit ang pinakamalakas na mga dragon sa mundong iyon. At kung gusto mo ring maipanganak muli sa isang mundo ng pantasya, iwanan mo ang iyong like at ang iyong komento sa ibaba. Sabihin mo sa amin kung anong nilalang ang gusto mong maging kung ika'y maipanganak muli. Ako ay tiyak na gustong maging isang daga, pero ituloy na natin ito agad. Paglabas niya sa itlog, ang unang eksenang nasaksihan niya ay nakakatakot. Kinakain ng kanyang mga nakababatang kapatid ang isa't isa, at nang walang anumang naiintindihan, sinubukan niyang tumakas mula sa karumal-dumal na pangyayaring iyon, ngunit isang napakalaking gagamba ang lumitaw sa harap niya. Gusto siyang patayin kaagad. Iyon ang kanyang ina, at para sa kanya, si Kamoko ay pagkain lamang. Desperada, tumatakbo para mabuhay, hiniling niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na magkaroon ng isang napakalakas na kakayahan, tulad ng sa mga overpower na anime, nang may isang tinig na umalingaungaw sa kanyang isipan, nag-aalok ng opsyon na gumastos ng 100 puntos para matutunan ang pagtatansya. Tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan, at kung ito ay totoong tulong, ang kakayahang iyon ang magiging susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang mundong ito dito ay hindi tulad ng sa slime o vending machine. Ito ay talagang isang ganap na wasak na mundo, kaya ang kanyang pinangarap na kakayahang pagtatansya sa katotohanan ay walang silbi. Nagsisilbi lamang ito upang makilala ang mga bagay, kaya sinayang niya lang ang lahat ng kanyang puntos sa isang kakayahan na nagpapatingin sa kanya ng mga pangalan ng mga bagay. Ngayon, na walang anumang tulong, kailangan niyang maghanap ng pagkain. Gayunpaman, ang labirinto kung saan siya ipinanganak ay puno ng mga lubhang mapanganib na nilalang, bawat isa ay mas nakamamatay kaysa sa isa. At nang sinusubukang maghanap ng ibang daan, nakakita siya ng mga paa ng tao at inakala niyang sa wakas ay makakita siya ng isang taong makakatulong sa kanya. Ngunit paglapit niya, napagtanto niyang ang tao ay bangkay lamang ng kanyang sariling kapatid. Ang tagpo ay lubhang nakakagulat kaya nawala siya sa sarili at nabasa ang kanyang sarili. Ngunit dahil isa siyang gagamba, sa totoo lang ay puting sinulid na seda ang lumabas. Ang kulang na lang ay sumigaw ang gagambang ito ng arana, at kamukha na niya ang isang gagamba mula sa isang laro. Pagpapatuloy, gamit ang sarili niyang sapot, gumawa siya ng maliit na silungan na pinatibay ng lahat ng depensa na kaya niyang isipin, ngunit ang matinding gutom ay nagpahina sa istruktura nito, kaya gumuho ang lahat. Kaya ang tanging alternatibo niya ay nakakatakot, ang kainin ang sarili niyang patay na mga kapatid. Bago tuluyang mawala ang buhay niya, sinimulan niyang kainin ang bangkay ng kanyang kapatid, at nang matapos siya, inanunsyo ng sistema ang kanyang bagong kakayahan, Keen Eater. Ang kakayahang ito ay nagsimula sa level 1, at kasama nito ang pagkabukas ng ipinagbabawal na kakayahan. Ipinagbabawal pati na rin ang Hirtikong Mahika. Interesado, sinubukan niyang matuklasan kung paano gamitin ang mahiwagang uri ng mahikang ito. Nag-iisip, nagkaroon siya ng isang magandang ideya, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas at sinubukang tawagin ang Hirtikong Mahikang ito. Paglipas ng ilang panahon, napansin ni Kamoko na isang palaka ang nahuli sa kanyang lambat, ngunit sumugod ang halimaw, nagpaputok ng isang kemikal na sangkap diretso sa kanyang mata, bahagyang nagpabulag sa kanyang paningin. Patuloy siyang inaatake ng palaka gamit ang lason, ngunit nang ma-unlock ni Kamoko ang Acid Resistance Level 1, sinimulan niyang iwasan ang mga atake ng may higit na katumpakan, hanggang sa tuluyang magtagumpay na tumama. Isang kagat. Habang tumatagal, patuloy siyang nagkakaroon ng bagong biyaya, sa kasong ito, isang kasanayan. Desperado na ang palaka at bumuga ng lason sa buo niyang katawan, pero kahit sugatan, isinumpa ni Kamoko na magiging pagkain niya ito. Lumulukso sa iba't ibang direksyon, naiwasan niya ang bawat atake, at nang makakita ng pagkakataon, umatake siya mula sa likod, ibinaon ang kanyang mga pangil sa batok ng halimaw at tinapos ito agad. Nang manalo siya, sumayaw pa siya na parang sa Fortnite para magdiwang, pero nang matikman ang karne,
napagtanto niyang isa ito sa pinakamasamang bagay na nailagay niya sa bibig niya. Kahit na ganun, sapat na yun para panatilihin siyang buhay, at ang mabuhay ay nangangahulugang pagtiisan ang kahit anong pagkasuklam. Habang lumilipas ang mga araw, nakahuli siya ng parami ng paraming palaka, at dinala niya ang lahat sa kanyang bagong gawang tirahan. Nang umabot siya sa isang tiyak na bilang, ang kakayahan ng kanyang makamandag na pangil ay umangat sa level 2, at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Pagkatapos ay inanunsyo ng sistema na si Kamoko ay umabot na sa level 2, kaya't lahat ng kanyang kakayahan ay bumuti at ang kanyang mga sugat ay gumaling. Bahagya pa lang siyang nakapagdiwang, dahil napansin niya na isa sa kanyang mga sapot ay nakahuli ng isa pang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang tao, ang lalaki sa pamamagitan ng isang sumasabog na apoy, sinusunog siya. Buong mga sapot at pagtakas. Nag-iwan ng isang mahiwagang itlog, ang kanyang marupok na tahanan ay nasira, ngunit hindi sumuko si Kamoko. Muli niyang itinayo ang lahat, lumikha ng bagong kuta, na may kahawig ng kusina, sala, at silid tulugan. Dagdag pa, naglagay siya ng sistema ng alarma na nagva-vibrate sa tuwing may nahuhuling halimaw. Gayunpaman, nagbabala ang kanyang tiyan na gutom na siya, at para ipagdiwang ang kanyang bagong bahay. Nagpasya siyang ito ang perpektong sandali para kainin ang kakaibang itlog na naiwan. Gayunpaman, nang subukan niyang buksan ang itlog, napansin niyang ang bagay na yun ay mas matigas pa sa bakal. Kaya ginamit niya ang kanyang napakagaling na paraan ng paghagis nito sa lupa ng buong lakas. Gayunpaman, buo pa rin ang itlog, at nagtataka siya kung anong klaseng itlog yun. Ginamit ni Kamoko ang kasanayang pagsusuri, at para sa sinumang nag-iisip na walang silbi ang kakayahang ito, sinabi lang ng kasanayan na ito ay isang itlog. Talagang napakasama ng kakayahang ito, pero kahit papaano pagkatapos gawin yun, umabot na rin ang kakayahan sa antas dalawa, at kinilala ang bagay bilang itlog ng isang threshold dragon. Mas kapaki-pakinabang na ito, pero kahit na ganoon wala pa rin siyang magawa, kaya nagpasya siyang itago muna ito sa ngayon. Habang naglalaro siya, napansin niyang tumutunog ang lahat ng alarma, at nagsisimula ng lamunin ng apoy ang buo niyang bahay. Bumalik ang mga tao na may mga sulo para siya ay sunugin, kaya nagsimulang tumakas si Kamoko mula sa kanilang lahat. Nakaharap sa kanya ng walang tigil, at habang sinusubukan niyang magtago para makabawi ng kaunting lakas, nagsimulang umiyak si Kamoko. Ang tanging magagawa niya ay tumakbo habang nasusunog ang kanyang bahay, eksakto itong katulad noong dati niyang buhay. Sinasalakay siya ng lahat, walang lugar kung saan siya maaaring tumira at manatili, palaging namumuhay sa paghihirap. Ngunit tumanggi siyang tumakas ulit, nangangakong magiging mas malakas siya, at walang. Ang mga bagay na pinahahalagahan niya ay muling kukunin sa kanya. Kaya nagsimula siyang muling magbago. Lumipas ang mga araw habang lumalaban siya sa mga palaka at butiki. Gayunpaman, sa lahat ng laban na yon, malinaw na siya ang pinakamahinang nilalang sa mundong yon. Kaya nagpasya siyang bumalik sa labirin para subukan ng bagong estratehiya. At nang papalapit sa isang halimaw, nagsimula siyang magpaputok ng mga sapot mula sa malayo, iniiwasan ang direktang pisikal na pakikipag-ugnayan. Ito ay isang medyo duwag na taktika, pero hindi alintana ni Kamoko dahil ang mahalaga ay ang makaligtas. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng nakakatakot na tunog mula sa kailaliman ng labirin. At daan-daang halimaw ang nagsimulang tumakbo papunta sa kanya. Ubos na ang kanyang lakas, ngunit milagrosong nakatakas siya. Naisip niya ang ilang paraan para harapin ang kanyang mga kaaway. Pero nang marinig niya ang kakaibang tunog sa paligid niya, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsusuri. Nakita niya ang isang napakalaking ahas na muntik nang dumagan sa kanya. Kahit saan siya magtago o tumakbo, parating muntik na siyang madaganan ng ahas. Ang tanging pagpipilian niya ay tumakas. Ngunit ipinangako ni Kamoko na hindi na siya tatakas muli, kaya gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para talunin ito. Gamit ang kanyang mga sapot, sinimulan niyang iwasan ang mga atake, habang naglalagay ng mga bitag para makapanakit. Unti-unti, gayunpaman, sa isang dagok ng buntot ng ahas, halos naubos ang kanyang buong life bar. At sa mga sandali bago matalo, sumugod si Kamoko sa leeg ng halimaw, sinusubukang kagatin ito hanggang sa matapos ito. Bilang ganti, paulit-ulit na inihampas ng ahas ang ulo nito sa lupa, sinusubukang durugin si Kamoko kasama nito. Ngunit hindi ito masyadong gumagana,
dahil matindi siyang lumalaban, at bago pa man maubos ang kanyang buhay, ibinaon niya pa lalo ang kanyang mga pangil, na tuluyang nagpatalo sa higanteng ahas. Sumigaw siya sa pagkapagod, ngunit siya ay nagtagumpay, at ang kanyang karanasan ay lumampas muli sa limitasyon. Umakyat siya sa antas 10. Nagsimulang magbago ang kanyang balat, at 12 bagong kakayahan ang tuluyang nabuksan. Dagdag pa rito, maaari siyang mag-evolve mula sa kanyang yugto ng mababang uri na maliit na gagamba, na may 2 pagpipilian. Maaari siyang maging isang mababang uri na halimaw o isang maliit na halimaw, at nang hindi nalalaman ang eksaktong kahulugan ng mga terminong iyon, ipinasya niya na ang mababang uri na bersyon ay magpapalaki sa kanyang laki, habang ang maliit na bersyon ay magpapabago sa kanya sa isang mas mataas na uri, na pinapanatili ang kanyang katawan na siksik. Pagkatapos ay pinili niyang mag-evolve sa maliit, at nawalan siya ng malay pagkatapos noon. Pagkatapos ng ilang oras na pagtulog, nagising si Kamoko, ngunit naramdaman niya na ang kanyang katawan ay hindi nagbago sa lahat, at bumalik din siya sa level 1, at naubos na rin ang lahat ng kanyang lakas. Talagang sumama ang nangyari dito. Sinimulan niyang lamunin ang higanteng ahas na tinalo niya, at sa bagong ebolusyong ito, kailangan na niyang kumain ng mas marami kaysa dati, at mas mabagal din ang pagtaas ng kanyang stamina. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng ilang bagong kakayahan, tulad ng pagkontrol sa sinulid, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos na parang tunay na gagamba sa lugar, at pati na rin ang kakayahang makita ang mga kaaway bago siya makita. Ngunit nang gamitin niya ang detection sa unang pagkakataon, halos sumabog ang kanyang ulo sa harap ng ang nakakabahalang dami ng halimaw sa paligid niya. Parang pakiramdam ng gagamba. Kaya, nang magtiwala na siya sa pagkontrol niya sa mga sinulid para talunin ang mga kalaban, nagawa niyang talunin ang 10 halimaw sa bago niyang anyo. Sa wakas, umabot sa level 2, ang kakayahan niyang suriin ay umabot na sa level 6, at napagtanto niya na sa mundong yun, ang level 10 marahil ang limitasyon ng kahit anong ebolusyon. Dahil dito, nagpasya siyang subukan ang kakayahan niyang suriin ngayon, at napakalakas nito. Gamit ang kapangyarihang ito sa sarili niya, nagawa niyang makita ang lahat ng kanyang katangian, at natuklasan ay halos 10 beses na mas mataas kaysa sa anumang ibang estado. Pagkatapos niyang matapos, nakaramdam siya ng isang grupo ng mga tao na papalapit mula sa likuran niya, at nagsimulang tumakbo ng todo para iligtas ang kanyang buhay, pero hindi sila sumuko. Ang yungib ay puno ng mga patibong na inilagay ng mga halimaw. Sa huli, nakita niya ang 3 asul na nilalang na humaharang sa daan, ngunit nagawa niyang makatakas ng bahagya, sa pag-aakalang maantala nila ang mga tao ng ilang oras. Gayunpaman, bago pa man niya mapansin, si Kamoko ay nadulas at nahulog sa kailaliman ng bangin. Habang nahuhulog patungo sa kanyang posibleng katapusan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga sinulid upang maibsan ang impact. Ngunit napunta na lang sa pagkakabato sa dingding. Kahit papaano, mas mabagal na ang kanyang pagbagsak ngayon. Pero biglang may 3 higanteng bubuyog na humabol sa kanya, kaya halos hindi makalapag si Kamoko nang hindi nagiging parang lusaw sa lupa. Biglang tumugtog ang musikang parang laban sa boss tulad ng Dark Souls, at nakita niya ang 3 napakalaking ahas na nagsimulang labanan ang mga bubuyog, tapos sinubukan niyang umalis ng palihim. Gayunpaman, lumitaw si Araba, ang makapangyarihang dragon ng lupa. Wala ni isa sa mga halimaw na iyon ang makakagasgas sa kanya, at sa isang sipa lang, winasak niya silang lahat, at dito na natin nakikita ang huling boss. Sinubukan muling tumakas si Kamoko, ngunit tago sa kaluluwa ang tingin ni Araba. Nang ihanda niya ang sarili para sa kanyang huling sandali, basta na lamang tumalikod at umalis si Araba, iniwan lamang ang bunganga na nabuo ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Naintindihan ni Kamoko na sa susunod na magkita sila, katapusan na niya. Kaya ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang kakayahang magtago, upang hindi makita, kaya bumalik siya sa pagtakbo. Naglakbay siya sa kahabag-habag na landas na yun, nakakakita lamang ng mga nakakatawang kalakas-lakas na halimaw na nagkakainan. Habang nagtatago siya upang mabuhay, lumipas ang mga araw na hindi siya makatulog, at ang kanyang gutom ay halos walang laman, hanggang sa wakas nakakita siya ng pugad ng napakahihinang suso, at nagtaka kung bakit walang kumakain sa kanila. Pagkatapos nagpasya siyang kumain ng isa, at sa isang kagat, nangyari ang inaasahan. Nawala ang kanyang life points, at namatay si Kamoko, kaya maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dito.
Sumainyo ang Diyos. Salamat. Kita-kits. Hindi pa tapos ang video. Nagawa niyang hilahin pabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa pamamagitan ng isang hibla, at napagtanto kung gaano siya kalapit sa tunay na kamatayan. At dahil walang ilaw sa loob ng kuwebang yon, wala na siyang ideya kung gaano na siya katagal doon. Nagpapagala-gala doon, ngunit nauwi siya sa muling pakikipagtagpo sa mga nilalang na parang palaka. Ito ang unang disenteng pagkain na natagpuan niya sa ibabang antas, kaya madali niya silang natalo at nakuha ang titulong dalubhasa sa lason. Sa bagong titulong ito, kaya na niyang gumamit ng mahika ng lason, ngunit ang mahalaga lang sa kanya ay ang kainin ng bawat isa sa kanila hanggang sa huling piraso. Nang matapos siya, nagpasya siyang imbestigahan ang bagong nakuhang mahika, at nagpas siyang subukan nitong muli. Sa pagkakataong ito, talagang lumitaw ang isang panel ng kasanayan, at nagamit niya ito. Bagamat napakataas ng gastos sa MP, itinuring niya na halos walang silbi ang mahika. Iniisip na mas walang saysay pa ito kaysa sa nakaraan niyang buhay. Pinanood na lamang niya ang damo sa labas sa kanyang tabi, hindi man lamang ito mahawakan. Ngunit nang nasa gitna siya ng kaguluhan, walang paraan para bumalik sa dati niyang kinalalagyan. Nang matapos siyang mag-daydream, napansin niya ang isang higanteng unggoy na papalapit. Sinubukan pa niyang umiwas, ngunit ang buong grupo ay lumitaw na tumatakbo at winawasak ang lahat. Sinubukan niyang huwag mapansin, ngunit nang bumagsak siya, isang kakaibang unggoy ang lumitaw at muntik na siyang madaganan doon mismo. Naiwasan niya ang lahat ng atake sa napakanipis na margin, pagkatapos ay tumalon, at sinubukang talian ang sa mga braso ng nilalang gamit ang kanyang sapot. Nang sunggaban ito ng unggoy, nagsimula siyang umikot ng marahas sa hangin. Nagawa ni Kamoko na putulin ang kanyang sariling sapot para makawala, kaya ang unggoy ang umikot at lubusang napulupot. Pagkatapos, ikinagit niya ng malalim ang kanyang pangil sa likod ng leeg ng nilalang, at ang halimaw ay bumuga ng isang matinding sigaw bago tuluyang bumagsak na patay. Sa mga karanasan na natanggap niya, sa wakas ay umabot si Kamoko sa antas 4. Pagod, lumayo siya para maghanap ng lugar na matutulugan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, ngunit bigla na lamang may ingay na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ito ay babala sa lahat ng iba pang uri nito. Maya-maya, isang grupo ng mga unggoy ang nagsimulang magtipon sa ibaba ng lugar kung saan sinusubukang magpahinga ni Kamoko. Ang kawawang nilalang ay walang kahit isang minutong katahimikan. Lahat sila ay nagsimulang umakyat patungo sa kanya, kaya sinubukan niyang umakyat pa. Gayunpaman, nagsimulang maghagis ng bato ang mga unggoy para pigilan ang kanyang pagtakas, at dahil walang paraan para makalayo, napagtanto niyang kailangan niyang lumaban. Nagsimulang gumawa ng mga sapot si Kamoko para harangin ang mga bato bago siya matamaan. Iniisip niya kung ano ang pwede niyang ibagsak sa kanila para iligtas ang kanyang sarili, hanggang sa naalala niya ang kasanayang paggawa ng potion. Agad siyang nagsimulang bumigkas ng mga lason na salamangka laban sa mga kaaway, ngunit naubos ang kanyang MP bago pa man niya napatay ang mga nilalang. Kaya para magkaroon ng kaunting oras, sinimulan niya silang ikulong sa mga dingding gamit ang kanyang sapot. Gayunpaman, patuloy pa rin silang damadami, at napagtanto ni Kamoko na matatapos lamang ang laban na ito kapag lahat sila ay nalipol. Gaano man kalakas ang bawat isa sa mga halimaw na yun kaysa sa kanya, determinado si Kamoko na talunin sila. Sa bagong determinasyon na ito, hinablat ng isa sa mga unggoy ang isa niyang braso at napunit ito. 3 sa kanila ang tumalon sa kanya habang hindi siya makakilos, ngunit sa huling sandali, si Kamoko umabot sa mas mataas na antas, at nang ibigay ng 3 ang nakamamatay na atake, nakatalo na siya palayo sa pader, iniwan lamang ang kanyang lumang balat upang linlangin sila. Gayunpaman, patuloy pa rin nila siyang hinabol. Nagawa pa ring hawakan ng isa sa kanila ang kanyang binti, pero naghagis si Kamoko ng silo upang pigilan silang lahat ng sabay-sabay. Matapos niyang simulan ng pagpabagsak sa iba, tinangka siyang suunggaban ng 2 mula sa gilid, pero ginamit niya ang kanyang mga sapot para atali sila sa isang matalim na parang tulay na haligi at itumba ito. Bumagsak ang istrukturang yun sa mga unggoy sa ibaba, at lahat ng yun ay bahagi ng kanyang plano. Gumuho ang buong pader ng kuweba sa natitirang grupo, at mabilis na umabot sa 7 ang kanyang antas. Ngunit hindi pa rin tapos ang pulutong. 3 sa mga natira ay mga umunlad na bersyon ng uring yun. Sinubukan ni Kamoko na ulitin ang parehong estratehiya,
ngunit binato siya ng isa sa kanila ng malaking bato. Bumalik siya sa pagpapaputok ng mga sapot sa pader, binabawasan ng kaunti ang bilang ng mga kalaban, upang harapin na lamang niya ang tatlong umunlad. Ngunit tumakbo ang isa sa likod at nagsimula ng napakabilis na pagtalon, at habang lumalapit ang distansya, bumato si Kamoko sa kanya at sinubukang atali siya para itapon palayo. Ngunit ang unggoy, dahil sa pagiging napakabilis, ay nakatakas, kaya ginamit niya ang kanyang laso na mahika upang painumin siya ng lahat ng malapot na bagay na nilikha niya. Ang pangalawang unggoy ay sumusugod na sa kanya. Kaya agad inihagis ni Kamoko ang kanyang lambat sa kanya at pinainom din siya ng kanyang lason, kaya isa na lang ang natira. Hinanap niya sa buong lugar, ngunit ang huli ay nasa likod na niya at nagawang kagatin ang kalahati ng kanyang katawan. Bumagsak sa 0 ang kanyang HP, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ngunit bago bumagsak, sumugod si Kamoko sa kanya, itinulak ang kanyang lason sa bibig ng halimaw, at tinapos siya. Habang siya ay bumabagsak, handang tanggapin ang kanyang kamatayan, ang naipong karanasan ay nagpaabot sa kanya sa level siyam. At gaya nga ng tiyak na natatandaan mo, kapag siya'y nagbabago, ang kanyang katawan ay halos bumubuo muli ng tuluyan. Kaya iyon ang nangyari dito. Kaya ngayong tapos na ang lahat, nagpasya siyang kainin ng mga unggoy na naroon, at sa sandaling samubo siya, nagsimula siyang umiyak. Ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa mundong iyon, na may lasang katulad ng isda. Sa ilang segundo, nilamon niya ang lahat. Pagkatapos talunin ng huling unggoy, nakuha ni Kamoko ang kakayahan na makita ang maaaring mangyari, ngunit inisip niyang wala itong silbi kumpara sa kanyang pakiramdam, dahil kung ang atake ay galing sa labas ng kanyang sakop. Wala siyang panlaban, at sa mismong sandaling yun, lumitaw ang igat. Isang nilalang na halos umabot sa 4 na digit ang mga katangian. Ngunit may kakaiba sa paraan ng paggalaw nito. Para bang nakikita ni Kamoko ang kaunting bahagi ng hinaharap, at saka niya naintindihan. Iyon ang kapangyarihan ng pagkakita sa hinaharap. Ngayon, sa pamamagitan ng paghula sa bawat galaw ng nilalang, mas naging madali ang pag-ilag. Pagkatapos, ginamit ng igat ang kakayahan nitong sumaklaw ng lugar para pigilan si Kamoko sa patuloy na pag-ilag. Akala niya inubos ng nilalang ang lahat ng kanyang MP sa atake na yon, ngunit kalahati lang ang naubos. Noon, patuloy na umiilag si Kamoko hanggang sa tuluyang maubos ang MP ng igat. Sa prosesong ito, ang kanyang kasanayan ay lalo pang umunlad habang tumatakbo siya. Nang tangkaing sumalakay paalang ng igat, ang kanyang bagong silang nakakayahang makakita sa hinaharap ay nagbigay daan upang mas mabilis siyang makailag. Gayunpaman, nang ang mga atake ay nagmula sa itaas, hindi niya ito naiwasan sa oras. Nang malapit na siyang matusta, ginamit ni Kamoko ang kanyang enerhiya, at nagsimulang gumalaw sa mga haligi ng labyrinth na parang isang uri ng gagamba. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang mga sinulid ay naging mas matibay at pansamantalang hindi tinatablan ng apoy. Ngunit ang igat ay nagpakawala ng mas malakas na atake, na siyang sumunog sa kanyang mga sinulid. Gayunpaman, iginiit ng gagamba, nagtatago sa likod ng mga bato at iniiwasan ang pinakamalala. Nang makapag-ipon siya ng lakas, natagpuan niyang kakaiba ang pagkawala ng nilalang, hanggang sa matanto ng kanyang pagiging malinaw ang susunod nitong atake, at nailagan niya ito ng napakalapit. Ngayong nasa lupa na ang igat, nagsimulang iwasan ng gagamba ang lahat ng atake nito gamit ang kanyang nakakabaliw na bilis, hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon upang direktang iturok ang kanyang lason sa bibig ng nilalang, na agad itong pinabagsak. Ang lason niyang ito ay labis na makapangyarihan. Nasira ang buong katawan ng nilalang, ngunit naniniwala siyang at least tataas ang level niya. Bumangon matapos talunin ang ganoong kalakas na halimaw. Gayunpaman, ginamit ng igat ang kakayahang tinatawag na palitan ng buhay para mabawi ang HP nito. Nakuha nito ang kakayahang ito sa gitna ng laban, at nang makita yon, nagpasya ang gagamba na tapusin na ang lahat sa lalong madaling panahon. Ginamit niya ang kanyang mga sinulid para pigilan ito, at nagsimulang magbuhos ng lason sa nilalang. Iyon ang kanyang huling baraha, at napahiga siya sa lupa, na halos wala ng HP. Gayunpaman, itinaas agad ng sistema ang kanyang antas mula 7 hanggang 10, at muling nagsimula ang kanyang katawan sa bagong yugto ng pagbabago. Lahat ng kanyang pangunahing katangian ay tumaas ng husto, at natupad niya ang mga kondisyon para mag-evolve.
Umupo siya at nag-isip kung dapat ba siyang magbago ng anyo sa sandaling iyon o hindi, at dahil wala siyang tahanan na mapagtataguan, lubha siyang madaling masaktan. Kaya't nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga pagpipilian, at kung magbago siya sa isang tiyak na uri na nakalimutan ko ang pangalan, makakamtan niya ang titulong tagapagbalita ng kapahamakan, na may malaking potensyal sa labanan. At napakagandang titulo. Bukod pa roon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paglaki, kaya't perpekto ang pagpipiliang ito para sa kanya. Pagkatapos simulan ng prosesong ito, nagpasya siyang gamitin ang bangkay ng igat bilang kanlungan habang siya ay nagpapahinga. Ang mga kaliskis ay magiging mahusay na pananggalang, kaya't kinaladkad niya ang katawan paikot upang bumuo ng isang bagay na maituturing na bahay ng mga bangkay. At doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Ilang oras ang lumipas, lumitaw ang gagamba sa isang ganap na nabagong katawan, nababalutan ng mga toles, at nagsimulang hukayin ang katawan ng igat gamit ang kanyang mga bagong kaliskis. Ipinahayag ng kanyang katayuan na nagtataglay na siya ngayon ng 30 bagong kasanayan, at madali na ngayong pinupunit ng kanyang mga kukuang pagkain, na nagpapahintulot sa kanya na kainin ang pangalawang pinakamasarap na pagkain sa buong buhay niya. Sa isang kisap mata, naubos na niya ang lahat, at nagtaka pa kung napakasarap ba ng pagkain kaya nawalan siya ng malay ng ilang sandali. Ngunit sa halip na mag-alala, bumalik siya sa pagsusuri kung aling mga kakayahan ang dapat niyang i-unlock. Kabilang sa mga ito ang pagtitiyaga, na nagpahintulot sa kanya na ubusin ang kanyang MP sa halip na HP bago umabot sa 0. Sa pagkakita na ito ay lubos na hindi balanse, binuksan niya ang abilidad, ginugol lahat ng kanyang puntos. Ang kanyang antas ng tabo ay tumaas din ng 2 antas, na nagbubukas sa abilidad na Heresy Nullification. Sa kabilang banda, nakita natin si Hugo na sumusulong laban kay Sean, gustong maunawaan kung bakit siya nag-iipon ng napakaraming puntos ng kasanayan hanggang ngayon. Ang mga apoy na nakapalibot sa kanyang espada ay halos sumunog kay Sean habang sinasangga niya ang mga suntok, at nauwi sa pagdedeklara ni Hugo na balang araw ay magiging hari siya, kaya, kailangan niyang alisin ang sinumang nang ahas na hamarang sa kanyang daan. Ang mga asasin na inupahan niya ay malapit ng patayin ang iba pang muling nagkatawang tao doon, at palayain ang halimaw para isisi sa kanya. Ngunit sinabi ni Hugo na magpapanggap siyang bayani na tinalo ang halimaw ng mag-isa para ipaghiganti ang kanyang mga kasama, at agad na tataas ang kanyang reputasyon. Tinawag niyang nakakaawa ang mga kakayahan ni Sean at umabante, iniwasan ang lahat ng atake. Walang isa man sa mga suntok ni Sean ang nakasakit sa kanya, at binangga ni Hugo si Sean sa isang puno. Ang apoy ng kanyang espada ay lalong lumakas, at nagpaalam siya, sigurado sa kanyang tagumpay. Ngunit sa huling sandali, ibinalik siya ng isang aipo-aipo sa malayo at lumitaw ang guro at sinabing sumobra na siya. Ipinapaliwanag na natapos na niya ang lahat ng kanyang mga tauhan, pati na ang halimaw. Nang lumapit siya, sinubukan siyang atakihin ni Hugo, ngunit pinatumba siya nito gamit ang isang bugso ng hangin. Nahulog siya sa lupa na hiyang-hiya, at pagkatapos ay hiniling ng guro ang mga pribilehiyo ng regent at pinilit si Hugo na tanggapin ito. Agad-agad, bumaba ang lahat ng kanyang mga katangian at nawala ang lahat ng kanyang mga kakayahan. Ang natira lamang ay isang napakakakaibang mathematical formula, at sigurado ako na ang aking kaibigan. Malalaman ni Renato kung ano yun. Tumaas ang lahat ng kakayahan ng gagamba at binago ang kanyang pinahusay na paningin para maging paningin na parang teleskopyo. Akala niya katawa-tawa ang pangalan, pero nang sinubukan niya ito, para bang nagkaroon siya ng maraming tanawin ng sabay-sabay. Dahil sa kanyang pangalawang utak, lalo siyang naging kahanga-hanga, at nagsimulang lumipas ang mga araw ng pagsasanay. Umabot ang kanyang katawan sa level 3, at dahil ang kanyang kakayahan sa buhay ay nagbago para maging mahabang buhay, tinanong ng gagamba ang utak ng katawan kung maaari niyang pagsamahin ang sinumpang mata sa paningin na parang teleskopyo, para ma-activate niya ang epekto sa malayo. Bukod pa rito, ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ay umabot na sa antas 10, ngunit katulad ng kakayahan sa pagtataya, hindi rin nag-evolve ang alinman sa kanila. Ang gagamba ay lubos na nadismaya at umasa na makakuha ng kahit anong uri ng kabayaran, tulad ng isang espesyal na kapangyarihan o anupaman. Sa sandaling naisip niya yun, ang ingay ng paggambala ay bumalik at isang babalang tunog ang pumuno sa kanyang isipan.
Ang sistema ay nagpakita na nagdedeklara na natanggap na ni Administrator Miss D ang kanyang kahilingan at inevolve ang lahat ng kanyang kakayahan sa uri ng karunungan. Ang gagamba ngayon ay taglay ang titulong tagapamahala ng karunungan, at ang kanyang tabo ay tumaas sa antas 8. Sinasabi ko sa iyo, itong gagamba na ito ay parang si Reinhardt ng mundong ito. Lahat ng gusto niya, parang pinagpapala siya. Napansin niya ang mga bagong kakayahan at napagtanto niyang hindi ito normal, hanggang ngayon. Nagkakaroon siya ng mga kasanayan na parang nasa isang laro siya, pero hindi ito basta laro. Nang marinig niya ang pangalang Administrator D, naunawaan niya na may gumawa ng isang espesyal na kakayahan para sa kanya. Marami dahil nagreklamo siya. Kung totoo yun, mayroong isang uri ng Diyos na kumokontrol sa mundong yun, at isa sa mga admin na ito ay tinatreto ang kanyang pag-iral bilang isang laruan. Ito ang nagpatanong sa kanya kung maituturing pa ba niya ang kanyang sarili na buhay. Samantala, si Hugo naman ay unti-unting nalulunod sa galit matapos mawala ang lahat ng kanyang kakayahan, hanggang sa may isang babaeng boses ang nag-alok sa kanya ng tulong. Sinabi niya na dahil silang dalawa ay muling nagkatawang tao, handa siyang tumulong sa kanya. Hindi na inalam pa ni Hugo kung sino siya. Agad siyang tumanggap, basta makaganti lamang siya. Sa ibang bahagi naman ng mundo, ang gagamba ay nagpapakasaya, nagpas siyang mamuhay ng mabilis at mamatay ng bata. Ipinahayag na susunugin niya ang kanyang kaluluwa, at sa sandaling makipaglaro siya sa apoy, ang gagamba. Napagtanto niyang hindi para sa kanya ang buhay gangster at nagmakaawa ng kahit anong lason na papawi sa hapdi. Biglang bumaba ang kanyang HP hanggang umabot sa 0. Kaya gumana ang kanyang kakayahan sa pagtitiyaga, at sinipsip ang lahat ng kanyang MP para manatili siyang buhay. Nagbabala ang utak ng katawan na hindi para sa kanya ang ganoong pamumuhay, at mas mabuting ipaubaya na lang iyon sa mga rocker. Tuluyan ng sumuko ang gagamba sa paggalaw. Gayunpaman, sinubukan niyang manatiling positibo habang pinag-aaralan ang kanyang bagong uri ng kakayahan sa karunungan, at syempre, lahat ng iba pang nakakabaliw na malalakas na teknik na nabuksan niya. Para masukat kung gaano siya kalakas, sinimulan niya sa pagbukas ng tarangkahan ng impyerno, sinusubukang tumawag ng mga sagradong marka, pero halos hindi niya mapanatiling matatag ang mga ito. Unti-unti, lahat ay nagsimulang gumuho at sumabog yun sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang pagkontrol sa mahika sa gitna ng laban ay magiging lubhang komplikado, ngunit pinipigilan siya ng kanyang sarili na gamitin yun. Sinasabing labis na impormasyon yun para ay proseso sa kanyang bagong kakayahan sa karunungan. At isa siyang katulad ng karakter sa Fight Club, labis na nahahati ang isip. Nag-away silang dalawa dahil sa sombrero ng mahika. Hanggang sa inanunsyo ng sistema na nakamit na ang kahusayan, basta na lang lumipad papalayo ang sombrero. Mula sa kanyang mga kamay, at nang mahulog ito, sinunggaban ito ng isa pang gagamba, na nagsasabing ibibigay niya ang lahat ng mahiwagang bahagi sa kanya. Ang kakayahan ng isip na magkapantay ay umabot na sa antas 3, na nangangahulugang mayroon ng 3 utak ng gagamba na gumagana ng sabay, at hindi na siya ang lalaki mula sa Fight Club, siya na ang lalaki mula sa Split. Habang naglalakad, napagtanto ng gagamba na ang mga kakayahang ito ay malamang na nagpapalala lamang ng isang uri ng multiple personality disorder, at nagtataka ako na ngayon niya lamang ito napagtanto. Ngunit bago pa siya nagkaroon ng oras na mag-isip ng malalim tungkol dito, bumuhos ang pagsabog ng lava pababa sa bangin. Natagpuan niya ngayon ang sarili sa isang liblib na lugar ng gitnang antas, napapaligiran ng ilang bangkay. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang nangyari doon, at nang bumaba siya para tingnan ang lava, isang napakalaking dragon ang lumitaw mula rito. Mas marami itong katangian kaysa kayang ipakita ng screen mismo. Pero kahit papaano ay nawala na ang kalahati ng life points nito. Sinubukan pa ng dragon na idiin ang gagamba sa lupa, pero nakailag siya sa huling sandali. Habang nagpakawala ito ng baha ng mga bolang apoy, iniwasan niya ang mga ito sa bilis, at kahit 2 beses itong mas malakas kaysa sa kanya, determinado siyang harapin ito, at binuksan ang kapangyarihan ng kanyang 3 isip upang buhayin ang lahat ng kanyang masasamang mata. Nagtawag siya ng isang mahikang panangga para umatake, ngunit sinubukan ng dragon na pabagsakin siya gamit ang nagliliyab nitong hininga. Sa Medar, sinubukan ng gagamba na gamitin ang lahat ng kanyang mahika laban sa nilalang, ngunit halos wala ni isa ang nakagawa ng tunay na pinsala. Pagkatapos lumapag, kumiskis ang buntot ng dragon sa isa niyang binti,
at halos sapat na yun para bawasan ang lahat ng kanyang HP sa 0. Napagtanto ng gagamba na kahit na mayroon siyang lahat ng kanyang pag-ilag, bilis ng pag-iisip, at kakayahang makita ang hinaharap, bahagya lang siyang nakakaligtas. Kahit ang kanyang masasamang mata ay walang epekto, ngunit habang siya'y umiiwas, napagtanto niya na maaaring may pag-asa pa. Sa pagtutuos kung gaano nakababa ang buhay nito, habang tumatakas siya mula sa walang tigil na atake, sinusubukang mag-isip ng paraan para mapigilan ang nakakabaliw na bilis na yun. Ang resistensya sa lason ng dragon ay tumataas habang nagpapatuloy ang laban. Naghanda ito ng naglalagablab na hininga, ngunit ang gagamba sa wakas ay nakakita ng butas, at ginamit ang kanyang synthesis ng lason upang takpan ang kanyang katawan at protektahan ang sarili mula sa apoy. Nagpakawala ang dragon ng isa pang sunod-sunod na bowl ang apoy, at kinailangan putulin ng gagamba ang kanyang sariling sinulid para nakatakas halos, pero bumagsak siya diretso sa bunganga nito. Umaangat ang dragon para lamunin siya, habang halos hindi siya makagalaw, at kahit mamamatay na siya, bahagi ito ng plano niya. Sa huling sandali, ginamit niya ang kakayahang pabilisin ng isip, humahaba ang oras, at dahil walang apoy na nakaharang, naghanda siya. Pinalabas ng gagamba ang kanyang ultra mega giga lason na atake ng gagamba, hinihiling sa isip na mahika na magpalabas pa ng mas maraming kakayahan na lason. Ang kakayahan ng isip na paralelo ay umabot sa ika-4 na antas, at lumitaw ang bagong utak. Binitiwan ng gagamba ang kanyang knuckle alasong bilog sa huling sandali, pero agad namang pinaganya ng dragon ang kanyang hiningang apoy, sinusunog ang kanyang mga sinulid kahit hindi siya direktang tinatamaan. Muling nabawasan ng kalahati ang buhay ng dragon, pero nagawa nitong bumawi at harapin ang gagamba ng harapan. Matapos ilunsad ang kanyang naglalagablab na hininga diretso sa kanya, hindi na alam ng dragon kung saan nagpunta ang gagamba. Mula sa itaas, isang napakalaking bilog ng lason ang nagsimulang mabuo, at itinapon ito ng gagamba diretso sa dragon habang bumababa at sumasalakay gamit ang kanyang kakayahang Aston. Nagsimulang lumubog ang katawan ng dragon, at nang subukan niyang sumalakay muli, napagtanto niya na nasa bingit na ng kamatayan. Ang ganting atake mula sa sarili niyang kakayahan ay tumanggal sa isang braso ng gagamba, at tuluyan ng lumubog ang dragon. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang kakayahang magpanggap para lumikha ng ilusyon, para paniwalaan ng dragon na siya ay nasira na sa atake, pero sa totoo lang, nakatago siyang mabuti sa kisame, handa nang magpakawala ng kanyang lihim na atake. Mula nang masunog ang cellphone, nangako ang gagamba na mananatiling matatag, kaya gagawin niya yon, anuman ang maging kapalit. Tinanglawan ng lava ang kanyang mukha, at nawala ang tugtog ng tagumpay. Napagtanto ng gagamba na malayo pa sa tapos ang laban. Nakaraos na siya sa pamamagitan lamang ng lakas at kakayahan sa pagtitiyaga, ngunit halos naubos na rin ang lakas ng dragon. Sa huling natitirang lakas, ipinangako ng gagamba na ilalabas niya ang kanyang pangalawang sikretong sandata at nakiusap na lumitaw ang pangalawang utak mahika. Sa wakas ay lumabas ang kawawang nilalang mula sa pagtatago, at naghanda ang tatlong isip na magpakawala ng kanilang mahika. Sinimulan ng gagamba ang pagbigkas para sa kanyang mahikang kailaliman, na nagpapatawag ng isang pintuan ng impyerno mula mismo sa lupa. Bumukas ang mga pinto at halos sinipsip ang lahat ng lava mula sa larangan ng digmaan, nagsasara ng halos. Wala nang natira. Natakot ang mismong gagamba na kaya niyang gawin yon, ngunit ang dragon ay buhay pa rin sa paanungan. Kahit halos wala na ang mga katangian nito, ang susunod na atake ang magdedesisyon kung sino ang mananatiling buhay, kaya kailangang gawin ng gagamba ang kanyang makakaya. Sa isang iglap, tumalon siya patungo sa dragon, tinatali ito ng kanyang mga sinulid para pahirapan ang paggalaw nito. Paulit-ulit siyang nagsimulang mag-level up, umaabot sa level 19, at kasabay nito ay na-unlock niya ang titulong Dragon Slayer. Bago pa man niya ito ipagdiwang, napagtanto niya na halos nagsisimula ng damaloy pabalik sa kanya ang lava, kaya sinubukan niyang hilahin ang dragon palayo para kainin ito. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Isang misteryosong lalaki ang nakaalam ng balita tungkol sa pagkamatay ng dragon at gustong malaman kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng administrator at nagpas siyang personal na alamin. Binuksan ng gagamba ang kakayahang malakas na masamang mata at kaya na niyang pabagalin ang mga kalaban, pati na rin durugin ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang isinumpang mga mata at paralisa ang mga ito gamit ang kanyang nakakaparalisang mata.
Nasa kanya na ang lahat. Ito ang bago niyang kombinasyon ng tatlong mata ng demonyo, at pakiramdam niya ay nagiging mas at mas halimaw siya. Ang mga kaliskis ng dragon ay napakatigas para tagusan, kaya ang kakaibang ingay ay pumuno sa kanyang isipan at panahon. Bumagal ng buhayin niya ang kanyang pagpapabilis ng pag-iisip, naghahanda para sa papalapit na pagtatagpo habang bumukas ang isang portal sa harap niya at isang lalaking demonyo ang lumabas mula rito. Hindi niya matansya ang kanyang mga katangian, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya na hindi siya masama. Sinubukan magsalita ng lalaki, ngunit ang kanyang wika ay lubusang hindi maintindihan. Sinubukan sagutin ng Hangul na gagamba sa pamamagitan ng pagkilos, kaya itinapon na lamang ng lalaki ang isang smartphone sa lupa, at nagpakilala si Admin D sa pamamagitan ng aparato. Hinawakan ng lalaki ang telepono, at hiniling ng admin sa gagamba na maghintay sandali. Nagsimula silang mag-usap sa isang napakakatarantadong wika na tila imbento ng isang 8 taong gulang na bata. Naiinip sa klase ng matematika. Pagkatapos nila, bumalik sa portal ang lalaki at naglaho, at saka nagpakilala talaga ang admin, ipinapaliwanag na hindi nagagambalain ng kaibigan niya ang gagamba. Lubha siyang naguguluhan, hindi maintindihan kung sino ang babaeng baliw na sumulpot na lang bigla. Ipinaliwanag ni Admin D na nababasa niya ang lahat ng kanyang iniisip, bagamat hindi niya yun ginagawa kadalasan, dahil mas gusto niyang panuorin ang lahat mula sa malayo. Tinanong ng gagamba kung bakit niya inoobserbahan ang buhay niya, at sinabi ng admin na mas interesante ang buong paglalakbay na ito kaysa sa anumang drama na napapanood online. Ipinaliwanag ng admin na siya ang pinakamalupit na diyosa sa mundong yun, at matagal na siyang nagagalak sa pagdurusa ng gagamba. Ngunit ipinangako niya na kung patuloy nakikilos ang gagamba, balang araw ay makukuha niya ang lahat ng sagot na gusto niya, at pagkatapos ay nawala ang telepono. Sa loob ng kastilyo ng demonyong Panginoon, nagtipon ang pinuno kasama ang iba pang mga hepe sa isang kumperensya, ngunit tila walang gaanong nagkakaintindihan. Ang ilan ay nag-usap tungkol sa mga alitan, armas, at estratehiya, ngunit tila walang halaga yun sa harap ng lumalaking kaguluhan sa mundo. Tumanggi ang isa sa mga lalaki na sundin ang mga utos ng demonyong Panginoon at nagmarcha patungo sa digmaan, ngunit nang handa na ang isa na patahimikin ang kanyang kalapastanganan, pinigil sila ng dyablo sa pamamagitan ng kanyang mga hindi nakikitang sinulid. Inutusan niya silang umupo bago niya wasakin ang bawat atomo ng kanilang mga katawan at saka nagbabala na malapit nang magsimula ang digmaan. Pagkaalis ng lahat, naghintay ang mahiwagang babaeng maputi ang balat sa loob ng silid ng dyablo. Ipinahayag niya na dumating na ang panahon para lisanin ng bayani ang mundong ito, at 7,000 milya ang layo, natanggap ni Sean ang titulo ng bayani na parang bula, at ang buong tanawin sa paligid niya ay nagsimulang maglaho. Ang tanging paraan para matanggap ng isang tao ang titulong yun ay kung ang kasalukuyang bayani, ang kanyang kapatid na si Julius, namatay na. Ang pag-unawa sa pagkawala na yun ay sumire sa kanya, at sumigaw siya sa labis na paghihirap. Samantala, sinusubukan pa rin ng gagamba na maunawaan kung sino ba talaga itong Din na ito. Napagtanto niya na marahil Hapon din siya, dahil perpekto siyang magsalita ng Hapon, ngunit sa halip na maliga sa mga kaisipang yon, sinubukan ng gagamba na mag-focus sa lubusang paglilinis ng gitnang patong. Sa wakas ay natagpuan niya ang daan patungo sa itaas na patong, at pagkatapos ay nagsimulang sumulong. Sa panig ng mga tao, ang digmaan ay lubhang tumindi, at nawala na ang mga sundalo ng tao ng 10 bahagi ng kanilang bilang. Kinongratula ng isa sa mga general ang commander para sa tagumpay, ngunit itinuro ng commander na ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Tinanong niya kung narinig na ba ng isa pa ang bangungot ng labirinto. 15 taon bago yon, ginalugad ng kanyang grupo ang kailaliman ng labirinto. Lahat ng halimaw doon ay nagsisitakas, at maraming adventurer ang naniniwalang ang isang S-rank na gagamba ang dahilan ng kaguluhan. Habang naglalakbay, nakakita sila ng mga sinulid na humaharang sa kanila. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang apoy para sunugin ang mga ito, at habang sumusulong sila, napansin nila ang napakalaking istruktura na nakapalibot sa kanila. Nagtaka sila kung ang isang gagamba ba talaga ay may kakayahang bumuo ng isang bagay na ganito kakomplikado. Siguro'y iniwan na nito ang lugar, ngunit saka ito lumitaw, nakatingin sa kanila mula sa itaas, at ang pinuno ay sinaklot ng matinding takot. Hindi umaatake, ginamit ng gagamba ang daan-daang kakayahan at lumundag para harangan ang labasan,
at sa isang sulyap, sinuri nito ang pinuno. Sinuri rin siya nito at napansin niyang isa itong Azoel, level 19, kapareho ng klase ng gagamba. Kabilang sa kanyang napakaraming kakayahan ay ang sukdulan ng okultismo, isa sa pinakamakapangyarihan na mayroon. Naunawaan ng pinuno na humaharap siya sa isang bagay na ganap na lampas sa kaya ng tao, at di nagtagal, naharang ang kanyang pagsusuri, at sinubukan niyang pakiusapan ang kanyang grupo na umatras. Ngunit kumislap ang mga mata ng gagamba, at bumagsak ang lahat ng sundalo. Nadama ng lalaki na ang nilalang na yun ay nagtataglay ng karunungan na wala sa iba, at pinabagsak siya ng kanyang tauhan upang siya'y matauhan. Ipinatawag ng binata ang kanyang mga maalamat na hayop at pinaharap sa gagamba, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakagawa kahit galos. Muling umaktibo ang demonyong mga mata ng gagamba, pinipisa ang lahat ng nilalang sa lupa. Ang nilalang tubig ng binata ay naglaho at naging tubig na lamang, at ang kanyang pagong na bato ay nawalan ng buhay sa hindi maipaliwanag na paraan. Isa-isa nang bumagsak ang lahat ng sundalo, ang dalawang pinuno na lamang ang natira sa loob ng bilog ng teleportasyon. Sumugod ang gagamba para atakihin sila, pero hamarang ang batang sundalo para saluhin ang atake, at sa huling lakas niya, pinaganya niya ang teleport. Doon lubos na napagtanto ng lalaki ang pagiging marupok ng mga tao, pero naramdaman din niya na magkikita pa rin sila, sa gitna ng mga halimaw na lumilitaw sa digmaan. Natukoy ng mga sundalo ang isang reyna na may kakaibang pangalan, na hindi ko nasusubukang banggitin pa dito, na nagdulot sa demonyong Panginoon na idilat agad ang kanyang mga mata. Samantala, lumundag at sumigaw sa galit ang gagamba, dahil isang segundo lamang ang kinailangan sa kanyang pagkawala para lusubin at sunugin muli ang kanyang tahanan. Ang gusto lang niya ay isang simpleng paghingi ng tawad, pero sinimulan nila siyang atakihin ulit, kaya lahat ng kanyang ginawa ay lehitimong pagtatanggol sa sarili. Pero dito natin makikita na sa katotohanan, si Spider talaga ang gagamba, kahit man lang bago sila umalis. Nagawa niyang markahan ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, napagpasyahan niya na ang prioridad niya ngayon ay hanapin ang labasan ng labyrinth. Pagkatapos ng huling laban, itinaas ng sistema si Kumo sa antas 20, na nagbigay daan sa kanyang mag-evolve sa ibang klase. Halos magiging nilalang siya na kilala bilang tunay na anyo ng kamatayan. Agad na sinimula ni Kumo ang proseso at tumaas ang antas ng kanyang pagbabawal sa 10, na nagdulot upang simulan ng sistema ang paglalagay ng ipinagbabawal na impormasyon. Ang salitang magsisi ay patuloy na kumikislap sa interface, habang ibinuhos ng menu ng pagbabawal ang tunay na kasaysayan ng mundo sa kanya. Nang matapos ang paglalagay, halos hindi makagalaw si Kumo, at lubusan siyang nalito dahil sa ebolusyon. Alam na niya ngayon ang lahat ng nangyari sa mundong ito simula ng likhain ito, at ang tanging naiintindihan niya ay kung walang magbabago, ang mundong ito ay ganap na masisira, at sa kanya nakasalalay ang pagbabago sa tadhana ng kanyang pag-iral. Pero sa ngayon ang gusto lang talaga niya ay maging malakas. Ang tanging paraan para lumago siya doon ay sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kalaban, kaya ang susunod niyang puntirya ay ang kinatatakutang si Araba, bumabalik sa mas mababang antas. Natano niya ang isang napakalaking ahas na malayo sa itaas ng kanyang kinalalagyan at agad na umatras. Kailangang maghintay ni Araba, pero nagsimulang yumanig ang lupa at, gamit ang kanyang paningin, nakita ni Kumo na nakikipaglaban ang ahas kay Araba. Gamit ang kanyang mahika ng grabidad, sinubukan ng ahas na ibaon si Araba sa lupa at saktan siya ng laso nito. Pero sumagot si Araba ng mga batong pinatama, kinagat ng malalim ang ahas, at nagsimulang lamunin. Buhay pa, nakakadiri man, nabighani si Kumo. Tunay itong pagpapakita ng lakas mula sa isang Earth Dragon. Pagkatapos nitong kumain, nagpakawala si Araba ng malaking alon ng enerhiya patungo kay Kumo, at napagtanto niya kung gaano pa rin siya kaliit sa harap nito. Determinado, bumalik siya sa walang tigil na pagkuha ng XP, at gamit ang kanyang Demonic Eye of Annihilation, winasak niya ang mga halimaw sa pamamagitan ng malupit na mga pagsabog, ngunit ang resulta ng kakayahan ay sumunog sa kanyang mga mata, tulad ng ginawa ng atake ni Hod. Dahil masyado itong mapanganib, nagpasya siyang gamitin na lang yun bilang huling sandalan, gagamitin ang kanyang nakapagpapagaling na mahika. Ipinanumbalik niya ang kanyang paningin at naghandang harapin ang mga bagong kaaway. 2 dragon ng lupa ang lumitaw sa kanyang harapan, ngunit nakatakas si Kumo gamit ang teleportasyon para markahan sila.
Gusto niyang harapin sila isa-isa. Ngunit kailangan niya munang ihanda ang lugar kung saan niya lalabanan si Araba. Pinuno ng mga Vespoid ang himpapawid, humaharang sa anumang galaw sa ere, at pagkatapos makita kung paano tinalo ni Araba ang ahas, naging malinaw na ang pananatili sa lupa ay nangangahulugan ng agarang kamatayan. Ang tanging paraan para magkaroon ng pagkakataong manalo ay lipulin muna ang mga Vespoid, ngunit patuloy nilang inaatake si Kumo at hindi man lamang sila napansin ng kanyang kakayahang tumuklas. Kahit mga nilalang na nasa unang antas lang sila, walang tigil silang kumagat at sumurat. Nagliliyab ang mga mata sa galit, tumalon si Kumo at sinimulang gamitin ang kanyang mga sinulid na parang letigo, naglalabas ng mahika na sumasaklaw sa lugar para lipulin ang bawat isa sa kanila. Patuloy na tumataas ang kanyang kahusayan sa mahika, at ipinagpatuloy niya ang paggamit ng lahat ng kanyang kakayahan, dahan-daang nililipol ang bawat Vespoid doon. Isa ito sa mga kapangyarihang taglay ng pinakamataas na antas ng kakayahan sa okultismo. Kasama ng erehe na mahika, pinahintulutan siya nitong magdulot ng malaking pinsala laban kay Araba. Patuloy na nahuhulog ang mga Vespoid mula sa langit hanggang sa lumitaw ang isa sa kanilang mga general. Agad siyang sumugod kay Kumo at pinabagsak siya sa isang suntok, pero ilusyon lang pala yon. Daan-daang sundalo ang nagsimulang sumugod sa kanya at nakita na ni Kumo ang kanilang pinagtataguan. Agad siyang nagpaputok sa putakti. Isa-isa silang nagbagsakan, at tuluyang gumuho ang pugad, na nagpahintulot sa kanya na tumaas muli ang level. Sa gayon, ang huling mga paghahanda na lang ang natitira bago ang huling laban-laban kay Araba, at pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang skill point sa isa pang nakamamatay na kasalanan, Catamaran. Malapit na ang mga puntos ni Araba, at kahit 4 na beses ang kanyang attributes. Mas mataas pa sa kay Kumo, determinado siyang pagsisihan ito ang pagkakataong pinakawalan siya. Tumalon si Kumo papunta sa kanya, pinaputukan siya ng mga bala, pero walang tumama. Pagkatapos, nagsimula siyang umatras ng malalaking talon, sinusubukang akitin siya sa laban sa himpapawid. Gayunpaman, sapat ang bilis ni Araba para sundan ang bilis niya. Kaya naghanda siya ng buong atake ng mahika, pinuno ang langit ng mga arcane circle na nagpaputok ng ulan ng mga magical na bala laban sa dragon. May ilan ding tumama, pero muling nabubuo agad ang HP ng nilalang mula sa anumang pinsalang natatanggap, kaya nananatili ang laban sa tabla. Pumwesto si Araba at inilabas ang kanyang hininga ng dragon laban sa kanya, pero nilinlang siya ni Kumo, pinaputok ang kanyang mga bala mula sa itaas diretso sa kanyang panga. Tumama ito ng malakas, pero kahit bumagsak, muntik na siyang matamaan ng kanyang buntot. At bumangon muli si Araba, handang gumamit ng mahika. Sinubukan siyang kontrahin ni Kumo gamit ang kanyang sariling ilusyon, pero habang siya ay nabubulagan ng mahika, sumugod si Araba sa kanya, at muntik na siyang makagat. Ang kanyang mga sinulid ang tanging sumusuporta sa kanya, tinutulungan siyang makatakas sa mga atake, pero kahit ang mga iyon ay naging mga patibong na inihanda ni Araba gamit ang makapangyarihang mahika ng lupa. Ang kaya lang niyang gawin ay patuloy na mabuhay, lalo na dahil walang isa man sa kanyang mga mahiwagang mata ang nagkaroon ng epekto sa kanya. Patuloy na pinakakawalan ni Araba ang kanyang mga hininga at atake kay Kumo, na nakakaiwas ng bahagya sa kanyang napakaraming pag-atake. Kahit na nasa harap mismo niya si Araba, hindi siya sumusulong. Napagtanto niya na siya ay nasukol sa kanyang mapanganib na sapot, sinasamantala ang distansya. Sinimulan ni Kumo na ihagis ang kanyang synthesis ng lason laban sa kanya. Gayunpaman, naiwasan ni Araba ang napakalaking talon ng lason na bumagsak sa lugar, habang nakadikit sa pader. Pinakawalan ni Kumo ang kanyang napakalakas na baha ng lason, pansamantalang pinigil si Araba. Gayunpaman, nagawa niyang wasakin ang mga sapot niya gamit ang hiningang parang dragon, at inilunsad ni Kumo ang kanyang mga puting bilog sa kanya. Ngunit naiwasan lahat ni Araba ang mga iyon, at tuluyang nabasag ang kanyang mga depensa. Pagkatapos, bumukas ang bibig ng dragon, handa siyang sakmalin, ngunit iyon mismo ang plano ni Kumo. Dahil sa kagat, lalo pang napagulong si Araba sa mga sapot, at habang sinusubukan niyang makawala, binalot siya ni Kumo ng kanyang galit at naghanda ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mga salamangka. Nagsimulang wasakin ng phantom pain ang isipan ni Araba, habang tinitipon niya ang lahat ng kanyang mahika para magdulot ng mas maraming pinsala, nang sa wakas ay inakala niyang nasa kanya na ang kalamangan. Isang gininto ang liwanag ang Sum Ira sa lahat ng kanyang sapot,
at si Araba ay sumugod sa kanya sa nakakagulat na bilis. Ginagamit niya ang lahat ng posibleng panlaban para pigilan ang kanyang mga mahika. Wala na siyang paraan para tagusan ng kanyang salamangka ang depensa nito. Ang kanyang 40,000 puntos na kasanayan ay ganap na ginamit para sa isang layunin. Para talunin si Kumo, isang linya ng apoy ang nagsimulang sumire sa buong yungib, parang isang kalamidad. Ngayon ay mayroon ng malinaw na daan si Araba patungo kay Kumo. Nang sumugod siya, napagtanto ni Kumo na gumaling na ang lahat ng kanyang sugat dahil sa kanyang pagbabagong anyo. Pagkatapos, nawala siya sa paningin niya, halos maduraj siya nang muling lumitaw, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na umakyat. Tumakbo si Kumo nang mas mabilis hanggat kaya niya, at ang bilis ng kanyang pag-iisip ay naging sobrang bilis ng pag-iisip, habang ang kanyang prediksyon ay naging parang pagkakita sa hinaharap. Kahit sa lahat ng pagbabagong yon, tila walang katapusan ang laban, at halos maubos na ang kanyang SP. Dahil dumidiin na ang kanyang likod sa kisame ng yungib, wala na siyang matatakbuhan, at palapit si Araba, kaya't bumagsak si Kumo patungo sa apoy sa ibaba. Sa pagkahulog pa rin, tinawag niya ang isang panggamot na bilog para ibalik ang kaunti sa kanyang buhay, at sumugod diretso patungo sa hukay ng apoy. Patuloy si Araba sa pagsubok na tamaan siya, at nang siya ay napasubsob sa pader, halos nawala ang kanyang HP. Wala siyang panahon para magpagaling, at ang kanyang tanging posibleng daanan ay nakasara na. Isang hollyjing bato ang tumagos sa kanyang katawan, at hindi na makagalaw si Kumo habang papalapit si Araba. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inilabas niya ang mata ng paglipol, ngunit nawala ang kanyang mga mata sa proseso. Bumili lamang yun ng ilang segundo, at ang tanging natitirang pagpipilian ay isakripisyo ang kanyang sarili. Kakayahang mag-webcast upang manatiling buhay. Mabilis na lumalapit ang sahig ng yungib, at malapit nang mawasak ang lahat ng pangarap ni Kumo, lalo na dahil sa pagiging galit ni Araba, na diniin siya mula sa itaas pababa. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko sa pag-iral, at sinubukan niyang linlangin muli si Araba. Sinubukan niyang mabawi ang mas mataas na posisyon, ngunit tumalon si Araba at nagawang sakmalin siya gamit ang kanyang bibig. Sa kanyang huling natitirang MP na malapit ng maubos, ginamit ni Kumo ang kakayahan ng kanyang staff at winasak ang panga nito, isinakripisyo ang dalawa niyang braso sa proseso. Bahagyang bumagsak siya, ngunit handa na si Araba para sa susunod na atake. Wala nang paraan para alalayan siya ng kanyang mga binti, at nagsimula ng tanggapin ni Kumo na ito na ang kanyang katapusan. Hindi man lang siya nakakapanghinayang, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang mga alaala na sumuko. Dahil wala na siyang kahit kaunting lakas, bumagsak si Kumo. Naniniwalang nagawa niyang makaligtas salamat sa kanyang napakalakas na kakayahan, ang natitira na lang sa kanya ay buhayin ang kanyang kakayahan ng Catamaran. Wala nang pag-asang manalo si Araba sa laban na yon, lalo na't sinipsip niya ang lahat ng lakas nito para maging mana. Hindi kailanman naging layunin na bawasan ang kanyang HP, dahil kinakansela ng kanyang kusang paggaling ang anumang tangka na gawin itong zero. Kaya naman pinakawalan niya ang kasalanan ng Catamaran para unti-unting ubusin ang kanyang stamina points, ang tanging katangian na hindi kusang gumagaling. Bahagi ito ng kanyang pangunahing plano, at ngayon, sa wakas, inihanda na niya ang lahat ng kanyang mahika para wasakin siya. Isang halimaw na dati hindi niya itinuring na banta, ang isa na nagdulot sa kanya ng trauma, ngayon ay magiging kanyang biktima. Ngunit sa kanyang huling sandali, nagawa pa ring tumayo ni Araba, walang bakas ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Sinimulan niyang burahin ang lahat ng kanyang kakayahan, nag-iwan na lamang ng 13 ribbon, habang patuloy na bumababa ang kanyang life points. Ang kanyang mga ginawa ay ikinagalit ni Kumo, paano niya matatanggap ang isang kahabag-habag na wakas? Sa lahat ng panahong ito, lumaban siya ng buong lakas upang mabuhay, at hindi sumuko sa anumang laban ng basta-basta. Hindi niya maintindihan kung paano niya matatanggap ang kamatayan, habang siya'y nagpupumilit para sa buhay. Sa isang kisap ng liwanag, nawala si Araba, at nagsimulang maglakad si Kumo. Ang kanyang karanasan ay umangat sa level 29, at ang kanyang katawan ay lubusang gumaling. Hindi na siya nakaramdam ng pagkaawa, at inisip ng Demon Lady kung ang kanyang subordinate ay, "Narinig ko ang kwento noong talunin niya ang isang Earth Dragon." Sa loob ng labyrinth, malapit nang marating ni Kumo ang labasan ng miserableng lugar na iyon. Walang maganda roon,
pero buhay siya, kaya wala siyang pinagsisisihan sa pag-iwan sa lahat ng iyon. At mula ngayon, naghihintay sa kanya ang isang bagong masayang buhay gagamba. Kaya, sumugod siya patungo sa kanyang magandang kinabukasan, kung saan isang napakalaking gagamba ang naghihintay sa kanya sa unahan. Pagdating sa labas, natuklasan ni Kumo ang napakalaking pader sa paligid niya. Ngunit nang sumigaw siya sa pagkabigo, bumulusok sa kanya ang mga sibat at itinulak siya paatras. Pagkatapos niyang gumaling mula sa pag-atake, nakakita siya ng ilang sundalo sa kanyang harapan, handa nang wakasan ang kanyang buhay. Nagpasya siyang umatake muna, na nagdulot ng mga pagsabog na nagpabagsak sa mga pader. Tumalon si Kumo palayo, at hindi nagtagal, natano niya ang isang lungsod sa malayo. Gayunpaman, nang huminto siya para magpahinga sandali at magkape, napagtanto niyang isa pa rin siyang nakakatakot na gagamba, at hinahabol siya ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Kaya nagpasya siyang bumaba sa lupa at sinimulan niyang suriin ang sistema, umaasang makahanap ng kakayahan na makakaprotekta sa kanya sa loob ng lungsod sa hinaharap. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang kasanayan na tinatawag na Arachna, na magiging dahilan upang siya ay maging anyong tao. Sabik na makuha ang kakayahan, nagsimula siyang magmadali, ngunit napadapa siya dahil sa gutom. Sa katunayan, wala pa siyang kinakain buong araw. Pagkatapos, bigla na lang sumakit ang ulo niya. Napagtanto niya na hinihiling ng kanyang ina na bumalik siya sa mga yungib, at sandali niyang naisip na sumunod. Ngunit nang makita niya ang kasanayan na nagpapawalang bisa sa erehiya, agad niyang pinigil ang pagkontrol ng kanyang ina sa kanyang isipan. Simula nang talunin niya si Araba, kumbinsido siyang kaya niyang harapin ang kahit sinong kaaway ng mag-isa. Samantala, sa malayo, may mga sundalong nagbubuhat ng mga guho, ngunit nang makita nila ang hukbo ng mga gagamba na papalapit sa kanila, tumakas sila sa takot. Kasabay nito, lumitaw ang babala sa sistema sa harap ni Kumo, na nagsasabing tumatakbo ang hukbong iyon patungo sa kanya. Binuksan niya ang menu upang suriin ang kanilang kalagayan, at natuklasan na lahat sila ay malalakas. Ang pinuno ay napakalakas, na may kakaibang pangalan, at determinado na lumaban. Sumulong si Kumo patungo sa kanila, dahil balak niyang iligtas sila sa kanyang sariling patibong. Gayunpaman, pinutol ng pinuno ang kanyang sapot, at sinimulan ng lahat na sirain ang iba pa, na ginawang. Bumagsak ang isang puno sa kanya. Sa kabutihang palad, pumailang lang si Kumo, umiiwas habang nagsisimula ng bumagsak ang mas maraming puno. Nang mahuli ang ilang gagamba sa kanyang ikalawang bitag, nagpakawala siya ng ulan ng mga itim na bagay, sinisira ang lupa sa harap niya. Gayunpaman, nang magsimula siyang magdiwang ng tagumpay, sumulpot mula sa alikabok ang nakakatakot na mga nilalang, na hindi man lang nasugatan. Nagpakawala sila ng mga sapot para hulihin siya. Ngunit nailagan lahat ni Kumo. Nang mapagtanto niyang lahat sila ay may kahusayan sa mga sapot, naintindihan niya na ang laban ay magiging lubhang mahirap. Patuloy siyang umiiwas, tumatakbo hanggat kaya niya, hanggang sa mahuli ng sapot ang kanyang binti, pero siya nagawang makalaya sa pamamagitan ng pagpunit sa sinulid, at muling tumakas sa gitna ng sunod-sunod na pagsalakay. Habang tumatakbo siya, sinubukan siyang sakmalin ng pinuno, ngunit lumundag si Kumo sa tuktok ng puno. Umakyat sa himpapawid ang mga gagamba para maabot siya, ngunit binitag niya sila gamit ang kanyang sapot, na parabang ikinulong sa himpapawid. Bagamat sila'y malalaki at mas malakas, nahulog sila sa bitag na batay sa kaalaman ni Kumo bilang tao. Pagkatapos, lumundag kay Kumo sa ibabaw ng pinuno, at ipinadala silang lahat sa bulkan gamit ang kanyang mahika ng teleportasyon, habang sila'y pabulusok sa lava. Gumawa ng plataporma ang gagamba sa huling segundo, at nailigtas ang sarili sa sandaling iyon. Habang sinusubukan niyang pabagsakin si Kumo, nagkalamat ang plataporma, pero lumundag siya sa ibang plataporma at lumikha ng malakas na ulan ng may itim na bagay laban sa kalaban. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan na magpagaling, tumaas ang kanyang HP bar, at dumami ang mga plataporma sa ilalim ng kanyang mga paa, kahit habang nilalabanan ang may itim na atake. Dahil sa patuloy na paggaling, halos imposibleng siya ipabagsakin, at napagtanto ito, nagtipon siya ng maitim na sibat, winasak ang plataporma para mahulog ito sa lava, binawasan ang HP nito. Pero hindi niya hahayaang masayang ang kanyang magandang pagkakataon. Hinatid niya palabas ang katawan nito at sinimulang kainin. Ipinahayag ng sistema na naabot na niya ang limitasyon sa karanasan,
tumaas ng 2 antas. Habang sumusuka siya sa isang pansamantalang mangkok, naglaho siya, nagpakita sa harap ng natitirang mga gagamba. Gamit ang isang spell ng teleportation, ipinadala niya silang lahat sa bulkan. Nagsimulang gumawa si Kumo ng maliit na ihawan ng gagamba para kainin niya. Sa sandaling yun, nagsimulang kumurap ang isang senadorya sa loob ng ulo ni Kumo. Sinusubukan siyang tawagin muli ng kanyang ina. Naiinis, nagpasya siyang bumuo ng isang plano at pumasok sa kanyang kaharian ng gagamba, sa loob. Inutusan niya ang kanyang mga replika na alisin ang kanyang ina, para tumigil na ito sa pagtatangkang tawagin sila. Gusto nila na pumasok ang kanilang mga kopya sa portal at direktang atakihin ang isip ng kanilang ina. Nang tanungin ng mahiwagang utak kung anong uri ng atake ang dapat nilang gawin, umamin si Kumo na wala siyang naisip, pero gusto niya na subukan nila ang kahit ano. Kaya, tumawid sila sa portal at sinimulan nilang sakupin ang kanilang pinagmulan na parang mga suwail na anak. Samantala, patuloy na nagpagala-gala si Kumo ng masaya, malaya na sa pakikialam ng kanyang ina. Pero agad siyang nakakita ng grupo ng mga bandido na umaatake sa mga naglalakbay sa daan. Sinubukan niyang hindi makita, kaya nag-isip siya kung dapat ba siyang tumakas o sagipin sila. Nang mapansin niyang may sanggol sa loob ng karwahe, hindi siya nag-atubili. Sumugod siya sa isa sa mga bandido at hinayla palabas, at saka siya gumamit ng kanyang sapot. Isa-isa nilang tinapos ang mga kalaban, at nasaksak pa ang isa sa proseso. Nang tangkang tumakas ang huli, hinuli niya ang binti nito, sinipsip ang lakas at mahika nito hanggang sa bumagsak ito. Nang mapatamba ang lahat ng bandido, hiniling niya na sana isa siyang kabalyero para makapagpakilala sa mga nakaligtas. Pero dahil hindi siya kabalyero, nagpasya na lang siyang pagalingin ng isa sa mga biyahero gamit ang kanyang kakayahan. Nang makita siya ng isa pang biyahero, nagsimula na siyang umalis, pero lumitaw ang isang babae na may dalang sanggol. At nang gamitin niya ang kanyang kakayahang suriin, napagtanto ni Kumo na ang sanggol ay isang vampira pala. Napagtantong ang batang ito ay maaaring nagkatawang tao muli katulad niya. Nainggit si Kumo at nagsimulang gumulong-gulong sa lupa bago tumakbo palayo roon. Sa loob ng kagubatan, nagbabala ang kanyang sistema na may isang grupo ng mga duwende na nagbabalak na kunin ang sanggol. Nang makita niya ang karwahe na umaalis ilang minuto ang lumipas, napagtanto ni Kumo na sa huli, siya ang mas mapalad sa kwento. Samantala, sa kastilyo, pinuntahan ni Sean at Sue ang kanilang ama para malaman kung bakit sila ay ipinatawag. Si Sue ay basta na lamang bumaon sa ulo ng hari. Sa pagkabigla ni Sean, nagsimula siyang sumigaw ng desperado. At nang dumating ang mga kabalyero, inakusahan niya si Sean sa paggawa ng krimen. Nang tangkain nilang hulihin siya, nakipaglaban si Sean sa isa sa mga kabalyero at itinapon niya ang kanilang mga sandata. Nang mapansin nilang sugatan siya, ipinakita ni Hugo ang kanyang mukha, sinasabing siya ang nasa likod ng lahat, at gusto ng kanyang kapatid na maging hari. Tinangka siyang patayin ni Sue, ngunit ginamit ni Sean ang kanyang kakayahan sa pag-alam at natuklasan na siya ay nasa ilalim ng isang gayuma. Nagsimulang tumawa si Hugo sa kanyang mukha, ngunit sinuntok siya ni Sean. At nang magtayo ng harang si Hugo, sinira ito ni Sofia gamit ang mahika, kaya napilitang gumulong palayo si Sean. Nang tangkain ni Sean na gamitin ang kanyang pagsusuri kay Sofia, napansin niyang hinarang ang kanyang kalagayan. Sumugod naman si Hugo sa kanya. Pero itinulak siya pabalik ni Oka gamit ang atake ng hangin at nagpakawala pa ng isa pang atake. Habang si Sofia ay nanatiling nakatulala at parang nalilito, pagkatapos umatras ng ilang hakbang, hinablat ni Oka si Sean at nagpakawala ng bugso ng hangin laban sa mga kawal. Ayaw tumakas ni Sean, pero iginiit ng dalawang babae na hindi naligtas ang kastilyo. Pagkatapos, habang pinapatumba ni Oka ang mas maraming sundalo, tumakbo palabas ang lahat. Pagdating sa labas, sinalubong sila ng isang hukbo ng mga kabalyero na nagtatangkang hadlangan ang kanilang pagtakas. Nagsimulang lumipad ang mga kalaban sa lugar, at sumugod ang kabilang hukbo laban sa kanila, gamit ang kaguluhan sa paligid bilang pang-abala. Nagawa ng grupo na makatakas sa kastilyo, ng gabing yun, at nasa loob na sila ng kagubatan. Iminungkahi ni Sean na dapat nilang alisin si Hugo, ngunit ipinaliwanag ni Oka na si Sofia ay mas malaking banta, at marahil ang pinakamainam na gawin ay alisin silang pareho. Sa sandaling yun, pinalibutan ng mga kalaban ang grupo at nagsimula ang pag-atake.
Nakita ni Sean si Faye sa gitna ng mga kalaban at napagtanto niya na siya rin ay nasa ilalim ng impluwensya ni Hugo. Sinubukan ni Faye na tumalon palayo, pero bumato siya ng apoy sa kanya, na nagawa niyang harangan. Nang tangkain niyang sunugin ulit ang lugar, sumugod si Sean diretso sa apoy at itinutok ang kanyang espada sa kanya, pero wala siyang lakas ng loob na patayin siya. Nang tangkain niyang umatake muli, natamba siya dahil sa kanya, pero gumanti siya ng sipa at itinutok ang kanyang espada kay Sean. Sa sandaling yun, nagsimula siyang magkamalay, pero natatakot na mawalan ulit ng kontrol. Ipinatulog niya ang sarili gamit ang mahika. Nabigla sa nangyari, sinubukan ni Sean na pagalingin siya, pero hindi man lang siya nagising, at ang kanyang desperadong sigaw ay nagpakawala ng mahikang liwanag na sa wakas ay bumuhay sa kanya. Habang itinutulak ni Oka ang mga sundalo paatras, si Sofia ay nanatiling hindi naaapektuhan ng hangin, at nang nagpakawala si Oka ng mas malakas na atake, nakipaglaban siya ng harapan dito bago siya mahigpit na hawakan. Sinubukan pa ni Sean na iligtas siya, ngunit nasugatan ng isang sundalo ang kanyang binti, at nang sinubukan niyang magpagaling, napagtanto niya na naubos na ang kanyang panggagamot. Lumitaw si Faye sa langit at nagpakawala ng nakakapinsalang liwanag na sumira sa mga natitirang kalaban. Pagkatapos palayain si Oka mula sa pagkakahawak ni Sofia, tumakbo ang grupo patungo kay Sean, ngunit sumugod si Sofia sa kanila, hanggang sa naghagis si Faye ng napakalaking apoy sa kanya bago lumipad palayo. Gayunpaman, mabilis na bumalik, pinahintulutan niya si Sean na sagipin ang isa pang kaalyado. Samantala, sa loob ng katawan ng inang gagamba, patuloy ang mga replika ni Kumo sa kanilang gawain. Tinanong ng pangunahing utak kung bakit hindi lumalaban ang ina laban sa kanila, at napagpasyahan ng iba na baka abala ito sa pagharap sa kanyang napakaraming anak. Gayunpaman, hindi maintindihan ng utak na gumagamit ng mahika kung bakit hindi nagpadala ang ina ng mas maraming gagamba upang hanapin si Kumo. Dahil may koneksyon sila dito, hinala ni Kumo na alam na ng kanyang ina na isa siyang kakaiba at balak siyang puksain agad. Sa sandaling yun, sumigaw ang inang gagamba sa kanyang natitirang mga anak bago pasabugin ang butas sa kisame. Nang tangkang umalis ang mga replika ni Kumo para babalaan siya, natuklasan nilang nakulong sila at napagdesisyonan na niyang tapusin si Kumo. Kasabay nito, naglalakad-lakad si Kumo sa kagubatan na nag-iisip kung anong kakainin at naisip ang manghuli ng USA at kumain ng ilang prutas. Habang sinasabi yun, nakakita nga siya ng prutas, pero nang kagatin niya ito, isang malaking binti ang tumusok sa lupa sa ilalim niya. Natanto ni Kumo na iniwan ng kanyang ina ang mga yungib para patayin siya. Nang suriin ni Kumo ang kanyang kalagayan, natuklasan niya na ang kanyang ina ay isang level 89 na reyna, 5 beses na mas malakas kaysa sa isang raba, at napagtanto na ito ay isang imposibleng laban, nagsimula siyang tumakbo, ngunit hindi nag-alala ang kanyang ina at hinabol siya, sinisira ang bawat puno sa kanyang daan. Sinubukan pa ni Kumo na intindihin kung paano nalaman ng kanyang ina ang kanyang kinaroroonan nang may isang bugso ng lila na apoy ang papunta sa kanya. Sinubukan niyang gumamit ng teleportasyon, ngunit patuloy na nagbuga ng apoy ang halimaw at nang lumipad siya paitaas, nakita ni Kumo ang pinsalang iniwan saan man dumaan ang kanyang ina. Napagtanto niyang mapapahamak siya kung mahuhuli, at matapos halos makaiwas sa isa pang Kumo, tumakbo siyang muli, umiiwas sa mga bagong pagsabog. Nang tangkain niyang mag-teleport muli, sinubukan siyang sugatan ng kanyang ina, ngunit nakaiwas si Kumo, ngunit tinamaan agad siya ng isa pang bugso ng apoy. Nang malapit na siyang madurage, nag-teleport siya pabalik sa mga yungib sa huling sandali, nakatakas ng bahagya, ngunit nang makahinga siya, napagtanto niyang napaso ang kanyang mga binti, nagtatangkang magtago hanggang sa muling manumbalik ang lakas. Natuklasan siya sa huli ng isa sa mga gagamba, na sumire sa kanyang sapot, ibinubunyag ang nalibu-libong gagamba ang naghihintay sa kanya. Naunawaan ni Kumo na nakita na ng kanyang ina na babalik siya sa lumang tahanan at inutusan ang mga kapatid na maghintay sa kanya. Sa ilang sandali, mga bugso ng sapot ang pinakawalan kay Kumo, ngunit nakailag siya hanggang sa mahawakan siya ng isang gagamba at turukan ng lason. Lumaban si Kumo, naghagis ng sibat na nilikha ng isang magic circle at umakyat sa pader, napagtantong gusto talaga siyang alisin ng kanyang mga kapatid. Sinuri niya ang kanyang kalagayan at nakita na ang pagtityaga lang ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Habang patuloy ang pag-atake ng mga kapatid, nakatakas si Kumo gamit ang sarili niyang mga sapot at napagpasyahan na
Sa loob lamang ng gitnang suson niya sila kayang talunin. Ngunit, hindi nila siya papayag ang marating ito, kaya si Kumo ay lumikha ng isang nakal-alasong ulap, at gamit ang pagkaabala, tumakas siya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang hinahabol at inaatake ng mga gagamba, mas mabilis pa kaysa sa kanya. Sa kabila nito, nagawa pa ring magkaroon ng maliit na butas si Kumo, pero malapit na sa gitnang suson. Isang papi ang lumitaw sa harap niya at sa isang saksak ay pinutol ang kanyang mga braso, sumugod ang manyika para atakihin siya. Ngunit nakailag siya, at nang tingnang mabuti, natuklasan niyang may gagamba sa loob nito na kumukontrol sa manyika. Ito ay isa sa mga lihim na armas ng kanyang ina. Napaligiran sa pagitan ng mga papi at hukbo ng gagamba, nagtaka si Kumo kung saan siya dapat tumakbo, at sa sandaling iyon ay ilang sapot ang pinakawalan patungo sa kanya. Tumalon palayo si Kumo at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan, nagpapaputok ng mga itim na bala, ngunit hinarang lahat ng papi, at nagsimulang maubusan ng MP si Kumo. Ngunit nang subukan niyang magpagaling, sumugod sa kanya ang isang gagamba, at winasak niya ito gamit ang kanyang sakasamaang palad, hindi niya magamit ang dalawang kakayahan ng sabay, kaya gumawa siya ng usok para makatakas paitaas. Gayunpaman, lumitaw muli ang papi sa harap niya, at nang nagpakawala pa ng mas maraming sapot ang mga gagamba. Mga sapot, bahagya siyang nakatakas. Kasabay nito, sabay-sabay na pinaputok ng lahat ng gagamba ang kanilang mga sapot, pero sumagot si Kumo gamit ang kanyang bagyo ng itim na mga bala. Nang mapagtanto niyang imposibleng makatakas papunta sa gitnang suson, sinubukan niyang mag-level up, pero sa huli ay nahuli siya sa isang sapot, at tinusok siya ng lahat ng iba pang arachnid bago siya ginawang bato. Sa kabutihang palad, nagpakawala siya ng isang ilusyon gamit ang kanyang heresy magic, kaya't ang nakita lamang ng lahat ay isang ilusyon niya. Kaya sinimulan ni Kumo ang pagpapaputok ng kanyang mga itim na sibat sa kanila. Nang sinubukan niyang sumilip para lumapit, napasilaw na naman siya sa isa pang sapot at napagtanto niya na naghanda ng patibong ang papi. Habang sinusubukan niyang hilahin ang nakulong na binti, bumagsak sa kanya ang isang kaaway, at nang sisimula na siya nitong durugin, winasak siya ni Kumo gamit ang kanyang masamang mata. Gayunpaman, bumagsak muli ang bigat nito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ginawa niya itong abo gamit ang kanyang nakakapuksang masamang mata. Paglukso sa isa pang gagamba, sinimulan niya itong kainin, dahilan para gamulong ang nilalang sa lupa. Sinimulan ng papi na sumugod para atakihin siya, pero nawala si Kumo kasama ang gagamba, at lumitaw sa loob ng bulkan. Masaya dahil nagtagumpay ang kanyang plano, hinayla niya ang tunaw na arachnid mula sa lava at nagtaka kung bakit hindi lumitaw ang manyika sa kanyang evolution tree. Gayunpaman, determinado siyang talunin ang kanyang ina, at matapos suriin ang kanyang status, nagpasya siyang mag-evolve. Nang matapos ang kanyang evolution, ipinahayag ng sistema na tumaas ang lahat ng kanyang core statistics. Gayunpaman, nakatanggap din siya ng impormasyon na nakuha niya ang kasanayang immortalidad. Dagdag pa sa pagtaas ng skill points, napagtanto din ni Kumo na mabilis siyang nagiging pinakamakapangyarihang halimaw sa mundo at nakuha ang pinakamalakas na bentahe ng anumang nilalang, at kung dati pa man ay malakas na siya, ngayon sa kasanayang immortalidad na ito, walang sino man ang kaya para patayin pa siya. Sa pag-iisip ng posibilidad na mabuhay magpakailanman, naunawaan niya na kaya na niyang harapin ang kanyang ina nang hindi matatakot na madudurog, at sa harap niya, ipinakita ng sistema na nakuha rin niya ang champion skill, na may kakayahang magdulot ng heresy fear effect. Sa isip niyang yun, alam niyang kaya niyang paalisin ang halos kahit anong halimaw nang hindi kinakailangang lumaban, at nagiging labis-labis na siyang malakas. Nang magsimula siyang magtanong kung paano niya nakukuha ang mga nakakatawang skills na yun, tinawag siya ng Diyosa ng mundong yun, literal na sa pamamagitan ng telepono, at sinubukang ipaliwanag ang lahat, at kung dati, kung may pag-aalinlangan man, ngayon ay tiyak na. Ito ang Reinhardt ng mundo ng gagamba. Tumanggi si Kumo na sumagot hanggang sa nagbanta ang Diyosa na gagawin siyang pancake, pagkatapos ay agad siyang sumagot. Ilang oras ang lumipas, lumalangoy si Kumo sa karagatan, masaya dahil sa wakas ay nagawa niyang lumangoy, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang mangisda para sa kanyang almusal. Iniisip ang kanyang ina, na pagpasyahan niyang mas mabuting hayaan ang kanyang mga replika na pahirapan ang reyna habang babawasan niya ang hukbo ng paunti-unti. Bigla, nakahuli siya ng isang bagay na mabigat,
inakala niyang tunay ito, at sinubukang hilahin. Natuklasan niyang isang dragon pala ang kanyang nahuli, at dahil nakatalo na siya ng ilang dragon noon, naisip niyang kaya niyang harapin ang isa pa ng mas kalmado. Nang samuka ito ng apoy, hamampas si Kumo gamit ang kanyang sapot at pinatamaan ito ng itim na sibat, at mabilis itong natalo. Sunod, bumalik siya sa mga yungib sa pamamagitan ng teleportasyon, determinadong harapin ang Papay. Paglitaw niya, agad siyang sinugod ng nilalang, at umiwas si Kumo, sinusubukang balutin ito ng kanyang sapot, ngunit sinira nito ang lahat. Pagkatapos, nagpakawala siya ng napakalakas na agos ng tubig at nagsimulang lumangoy paitaas. Nang matuyo ang tubig, ang Papay ay nakahandusay na lang sa lupa, at siya. Nagpas siyang bumalik sa karagatan para magpatuloy sa pangingisda. Ngunit nagbabala ang mahiwagang utak na may napakalakas na kalaban na papalapit. Isang kidlat ang sumabog sa lupa, at ang bagong banta ay dumaan sa alikabok. Sinubukan ni Kumo na gamitin ang kanyang kakayahang makiramdam, ngunit nahadlangan ang kanyang kalagayan. Gamit ang kanyang kaalaman, natanto niya na ang kalaban ay isang sinaunang pterodactyl na antas 139, isang napakatanda at banal na halimaw, at isang demonyong Panginoon. Nang subukan niyang tumakas, halos mapunit ang kanyang katawan sa isang napakalaking pagsabog. Ngunit kung akala mo ay mamamatay na siya, nagkakamali ka, dahil mayroon siyang mga sirang kakayahan. At immortalidad, kaya ayos lang siya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano katagal bago muling tumubo ang buo niyang katawan, at nang may peteng na lumundag mula sa tubig para sakmalin siya, agad niya itong winasak gamit ang madilim na mahika, at nakahinga ng maluwag na mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Naisip niyang gumamit ng mahika ng pagpapagaling para mapabilis ang pagtubo ng kanyang katawan, pero alam niyang aabuti ng ilang oras bago bumalik ang lahat, at hindi siya maaaring gumastos ng MP, dahil baka biglang sumulpot ang Demon Lord at tuluyan siyang tapusin. Habang naghihintay, nagsimula siyang mag-isip kung bakit siya hinahabol ng Demon Lord. Pagkatapos, napagtanto niya na yun ay gawa lamang ng kanyang ina, lalo na dahil sa susunod na pagkakataon, kahit ang immortalidad ay hindi siya maililigtas. Kaya naman, nagsimulang mag-isip si Kumo ng bagong paraan para manatiling buhay. Pagkalipas ng ilang araw, muli na siyang malakas at lumundag palabas ng tubig, kumakain. Nang matapos siya, umakyat siya sa isang puno, umaasang matuklasan kung nasaan siya. Gamit ang kanyang kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita, nakita niya ang lungsod sa kanyang harapan. Sa mismong harapan niya, dumaan ang isang karwahe sa daan, at napansin din niya na sila rin ang mga biyahero na kanyang nailigtas ilang araw na ang nakakalipas. Pero nang tingnan niya ang isang palumpong, natuklasan niyang balak pa rin ng mga duwende na nakawin ang sanggol. Sa bahay ng manlalakbay, pinatahimik ng isang grupo ng mga duwende ang isa sa mga bantay at tahimik na pumasok, gustong kunin ng sapilitan ang bata. Ngunit pagdating nila sa silid, nagsimula silang magbagsakan isa-isa, habang pinupuksa sila ni Kumo gamit ang kanyang isinumpang mata. Sa maikling panahon, sinimulan niyang bantayan ang huli sa kanila at sinundan siya sa kanilang nayon. Napansin ni Kumo na may natitira pang mga duwende at nagtaka kung bakit determinado silang kunin ang sanggol na yon. Kinabukasan, nakita ni Kumo ang isang grupo ng mga duwende na sumasamba sa kanilang diyosa at sinimulan silang isa-isang puksain. Sa kanyang isinumpang mata, sa loob lamang ng ilang araw, nalipol na niya ang lahat ng bandido sa paligid ng lungsod. Bagamat naniniwala ang Panginoon ng teritoryo na isa lamang siyang nakakadiring at nakamumuhing insekto, kumbinsido ang mga tao na siya ay ipinadala ng kanilang diyosa. Isa pa, taglay ng demonyong Panginoon ang titulo ng sinaunang banal na hayop. Isang babae mula sa lungsod ang lumapit sa kanya na humihiling na pagalingin ang kanyang anak, na malubha ang sakit. Kaya, bumaba si Kumo mula sa puno at nagpas siyang tingnan ang kalagayan ng bata. Natuklasan niya na ang bata ay may kanser sa atay at nagtanong kung wala bang pag-aari ang pamilya. Kumain, dahil sa kalagayan ng kanyang ina na nagpapakitang ito ay kulang sa pagkain at pagod na pagod. Nang gamitin ni Kumo ang mahika ng pagpapagaling sa kanilang dalawa, at nang gumaling sila, inalok siya ng babae ng mansanas. Sa sumunod na linggo, sinimulang sambahin ng buong lungsod si Kumo, tinawag siyang isang banal na hayop at nagbebenta ng maliliit na laruan na inspirado sa kanya sa lahat. Nang subukang sabihin ni Kumo na hindi siya isang banal na hayop, ang narinig lang ng mga tao ay ang kanyang mga sigaw, iniisip na gusto niyang pumunta sa banyo ng gagamba.
Samantala, dumating si Sean at ang kanyang mga kaibigan sa teleportation circle na patungo sa. At dahil protektado ang lugar ng isang mahikang harang, ipinaliwanag na ang bilog ang tanging paraan para makapasok. Pagkatapos nilang maglaho sa teleportasyon, lumitaw sila sa nayon ngunit agad silang hinarap ng isang grupo ng mga duwende. Tumayo si Okes sa harapan, ipinakilala ang lahat ng kanyang mga kaibigan at sinasabi na dumating sila para suportahan ang laban kontra sa hukbo ni Hugo. Gayunpaman, inutusan sila ng isa sa mga duwende na umalis agad, dahil hindi sila nagtitiwala sa mga tao. Sa sandaling yun, lumitaw si Thomas sa likuran niya at sinabi sa grupo na manatili. Gulat ang mga tao na makita siyang buhay, dahil nasaksihan nila na pinatay siya ni Sofia sa ang nakaraang laban. Sa loob ng nayon, ipinaliwanag ni Thomas na paparating si Hugo doon kasama ang 80,000 sundalo at na naniniwala ang lahat ng mga lungsod na si Hugo ang tunay na bayani, hindi nila alam na sa katotohanan si Sean ang bayani. Nang gabing yun, nagsimulang maghinala si Sean na sinusubukan silang painan ng mga duwende sa isang bitag, dahil hinala nila na lihim na ipinaalam ni Alka kay Thomas ang tungkol sa kanilang pagdating. Kinabukasan, dumating sila sa paninirahan ng mga nagkatawang tao, kung saan nakatira at nagtatrabaho sa mga bukid ang natitirang mga nagkatawang taong estudyante. Nang magpakilala ang isang babae bilang si Sashi, agad siyang nakilala ng grupo bilang kanilang class representative. Di nagtagal, nagsimulang tumakbo ang ibang mga estudyante patungo sa kanila, at masiglang nagpakilala. Habang pumapasok ang lahat sa bahay, sinabi ni Alka na aalis na siya at basta na lang umalis papasok sa bahay. Patuloy pa rin sa pagpapakilala ang mga estudyante, masaya na sa wakas ay nagkasama-sama muli. Gayunpaman, matapos marinig ang lahat ng pagpapakilala, napansin ni Sean na may 2 estudyante ang nawawala, at isa na doon si Kumo. Nang tanungin ni Sean kung paano sila napunta sa baryo ng mga duwende, ipinaliwanag ni Sashi na ang ilan ay ipinagbili ng sarili nilang mga magulang, dahil itinuturing silang mga misteryosong nilalang. Samantala, sa lungsod, naramdaman ni Kumo na lumabas na ng labirinto ang Demon Lord at papalapit sa kanyang direksyon. Naisip niya sandaling tumakas, ngunit napagtanto niya na nakakulong ang kanyang ina sa mas malalim na bahagi. Lubusan na siyang hamina dahil sa mga atake ng kanyang mga replika, at nakita ang perpektong pagkakataon, nag-teleport siya sa mga yungib, isang medyo malakas na maliit na kakayahan. Gayunpaman, nang harapin siya ulit, inaasahang madaling tagumpay, natuklasan niya huli na nahuli siya sa mga sapot ng kanyang ina. Sinubukan agad siyang tapusin ng Reyna, ngunit pinutol ni Kumo ang kanyang mga nakulong na binti at nakayanan. Lumukso palayo, nang tangkaing lulunin siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng isang bugso ng hangin, kumapit ng mahigpit si Kumo at iniwasan pa rin na masunog ng nakakapinsalang apoy. Pagkatapos, nagsimulang bumalat sa kanya ang maraming sapot, at pinaputok ni Kumo ang kanyang itim na bala, ngunit hindi ito nakasira. Alam niyang lubusan siyang mapipigilan bago pa man niya magamit ang kanyang teleportasyon, kaya desperado niyang pinutol ang mga sapot. Nagsimula siyang bumulusok pababa, at sa gitna ng kanyang pagkahulog, ang kanyang ina ay muling nabuo sa mga piraso at tinangkang lulunin siyang muli. Kahit na ganoon, ayaw pa ring mamatay ni Kumo. Habang pilit siyang tumatakas, bumalik ang utak na may mahika, dala ang bagong kapangyarihang nakuha mula sa daloy ng astral ng kanyang ina, dahil kamakailan lamang nila itong nilamon. Sa dagdag na lakas na ito, nagpakawala sila ng napakalakas na mga atake, at si Kumo ay agad na naisauli. Ang lahat ng kanyang katangian ay muling tumaas, desididong tapusin ito. Bumuga siya ng napakalaking apoy, na tuluyang lumipol sa kanyang ina. Nang matapos ang lahat, nagbabala ang utak na may mahika na ang huli sa mga replika ay nakatawid sa isang portal na natagpuan sa loob ng isip ng ina. Ngayon ay nasa loob na ito mismo ng Demon Lord, nagbabalak na atakihin siya. Nang sandaling yun, napagtanto ni Kumo na bumabalik ang Demon Lord sa mga yungib para lipulin siya, at agad siyang naglaho. Sa lungsod, hinarap si Kumo ng isang grupo mula sa Karatig Kaharian habang siya'y kumakain, at inakusahan siya ng pagsira sa kanilang bukal ilang linggo bago. Nang tangkaing ipagtanggol siya ng mga tag-abayan, nagbanta ang mga sugo na magdedeklara ng digmaan at pinilit siyang sumama sa kanila. Naglaho na lamang si Kumo, at nagpunta sa gubat kasama ang kanyang prutas. Sa malayo, napansin niya na ang pinuno ng grupo ay ang panauhin sa bahay ng lokal na Panginoon, at naisip niyang lisanin ang teritoryo para maiwasan ang gulo.
Napagtanto rin niya na kung aalis siya, ang sanggol na kanyang nailigtas ay muling mapapahamak, kaya nagpasya siyang manatili sa malapit upang tiyakin na ligtas ang lahat. Para makasiguro, nagpasya siyang tiktikan ng Demon Lord at nakita niyang abala ito sa pakikipaglaban sa isang malaking halimaw sa loob ng Labor Into. Nakahinga ng maluwag si Kumo at nagtangkang magpahinga, at sa sandaling yun, lumitaw ang lalaki mula sa isang portal. Nakilala niya ito, siya ang lalaking nakilala niya dati. Nagpakilala siya, ngunit napakakomplikado ng kanyang pangalan, kaya tatawagin ko na lang siyang Gili. Hiniling ni Gili kay Kumo na itigil ang pag-atake sa Demon Lord, na ikinagulo niya dahil ang mismong Demon Lord ang sumusubok pumatay sa kanya. Hindi nagtagal, napagtanto niya na ang tinutukoy nito ay ang kanyang replika, na nasa loob ng Demon Lord. Ipinaliwanag ni Kumo na nawalan siya ng koneksyon sa kanyang replika nang lipulin niya ang kanyang ina, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Pagkatapos, hiniling ni Gili sa kanya na lisanin ang lungsod at maghanap ng ibang lugar na titirhan, dahil itinuturing niya siyang masyadong malakas para manatili malapit sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, tumanggi si Kumo. Ibinunyag niya na simula nang makuha niya ang tabu, natuklasan niya na may isang grupo ng mga duwende ang nagtatangkang wasakin ang mundo, at determinado siyang pigilan iyon. Pagkarinig nito, napagtanto ni Gili na hindi niya maaaring pilitin ang babae na umalis at basta na lang siyang naglaho sa kanyang portal. Pagkatapos noon, siya ay natulog sana, ngunit nagbabala ang kanyang pakiramdam, at nakatanggap siya ng biglaang atake ng mga kutsilyo. Nakailag siya at ginamit ang kanyang kakayahan upang malaman kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang tumpok ng mga patay na tao at natanto na sila ay mga tauhan ng matabang lalaki na sumubok makipag-usap sa kanya kanina. Hindi nagtagal, nakita natin ang matabang lalaki na galit at pagkatapos ay namatay agad dahil sa kakayahan ng gagamba. Pagkatapos noon, nakita natin ang ilang mga maharlika na nagkokomento sa pagkamatay ng matabang lalaki, na lubhang kakaiba. Nagsimula silang pag-usapan ang nangyari at kung sino ang pumatay sa mahal na tao. Ngunit dumating ang lingkod na nagsasabing nagdeklara ng digmaan ang kaharian ng Oz sa kanilang bansa. Pagkatapos noon, nakita natin ang ating paboritong gagamba na nag-aalala, dahil nakita niyang lahat ay magdidigmaan, at iniisip niya kung dahil ba yun sa pagpatay niya sa matabang lalaki. Tinitingnan niya ang Panginoon at napapansin niyang labis itong nag-aalala at iniisip niya kung talagang matatalo ito sa digmaan. Kaya iniisip niya na dahil ito ay kasalanan niya, tutulong siya kahit kaunti. Naghahanda ang lahat para sa digmaan, at nabuo ang isang mahiwagang harang. Dahil sa harang na ito, walang makakatakas, at nagsisimula na ang digmaan. Ang unang lumaban ay ang mga duwende, matindi ang labanan sa pagitan nila, ngunit hindi ito naging maganda para sa mga duwende, kaya napilitan silang umatras. Napakalakas ni Hugo, binubugbog niya ang kawawang duwendeng natira, ngunit nagawa niyang itarak ang isang pana sa kanyang kaibigan at gumamit ng harang kay Hugo, at habang naroon siya at halos hindi makahinga, may hindi inaasahang nangyari. Nagsimulang lumindol, at siya ay tumilapon sa malayo. Pagkatapos ay lumapit si Hugo para tapusin siya, at nanalangin ang duwende na may tumulong sa kanya. Sa sandaling yun, lumitaw ang ating mahal na si Sean para ipagtanggol siya. Nagpalitan ng malalakas na suntok si Hugo at Sean hanggang sa naitulak ni Hugo si Sean paatras. Idineklara ni Hugo na aalisin niya silang dalawa, dahil itinuturing niya silang pinakamalaking banta sa kanyang kaharian. Nais ng elf na protektahan ang lahat at nag-alok na harapin siya, ngunit pinigilan siya dahil sugatan pa siya. Pagkatapos, nagdesisyon sina Sean at Hugo na lumaban ng mag-isa. Nang walang hadlang, naglabas si Hugo ng malakas na aura at sumugod silang dalawa. Bagamat walang tigil na umatake si Hugo, nagawa siyang tamaan ni Sean sa ulo at suntukin sa tiyan. Nang itinutok ni Sean ang kanyang espada, sinubukan ni Hugo na kontrolin ang kanyang isipan gamit ang sumpa ng kanyang mga mata, ngunit nakayanan nito ni Sean, at simula noon ay natanggap niya ang titulong Dragon Slayer. Naging manhid na siya sa lahat ng mahika. Inutusan siya ni Hugo na sumuko, ngunit matapos na masuntok muli sa tiyan at mawala ang kanyang espada, siya ay bumagsak, sinusubukang bumangon. Sumagot si Sean na ang mundo ay hindi pag-aari ni Newman, kundi ng lahat ng naninirahan dito. Nang makita yon, tinawag ni Sofia si Hugo na isang mangmang na bigo at sinabing isa lamang siyang laruan para sa kanyang layunin.
Sa sandaling yun, lumitaw ang commander ng hukbo ng demonyo at nagpahayag na ang kanyang mga tropa ay sumusulong upang salakayin ang nayon. Matapos gamitin ang hukbo ni Hugo bilang pang-abala, nagpatuloy ang mga demonyo para lipulin ang mga duwende. Nagpasya si Sean na harapin si Sofia, pero nang makita niyang inaalis si Yuri, sinubukan niyang habulin ito. Ngunit hinarang siya ni Sofia. Sinalakay niya ito, pero pinatawag ni Sofia ang kanyang espada mula sa lupa, at sa isang tulak ay inihagis siya nito papalayo, na kinukutsa siya at tinatawag siyang mahinang bata. Sinubukan niya ulit, pero umiwas ito at itinulak siya pabalik, na pagtanto na hindi kayang talunin ni Sean si Sofia. Nagpasya ang grupo na tulungan siya. 2 extra ang tumakbo para harapin ang commander ng demonyo, nagpalitan ng mga atake ng enerhiya at tinaboy ito palayo sa labanan. Kasabay nito, nagpakawala ng pana si Yuka, pero sinalo ito ni Sofia at naiwasan ang lahat ng iba pa. Nang madali, nahaharangan pati ang panangga ni Hearns. Tinangka ni Sean at ng isa pang NPC na sugurin siya, pero pinatumba sila ni Sofia nang walang kahirap-hirap. Ipinaliwanag niya na sinasadya niya silang hindi saktan ng malubha, dahil inutos ng kanyang amo na walang dapat mamatay sa kanila. Sinubukan muli ni Yuka gamit ang mas maraming pana, pero hinarang lahat ni Sofia ng natural. Sinubukang samantalahin ni Sean ang pagkagambala para atakihin siya, pero naitapon siyang muli. Nang tanungin niya kung bakit sila pinagliligtas, sumagot si Sofia na dahil sila ang mga tagapamahala ng mundong ito at kailangan nila ang kapangyarihan ng lahat sa kanila. Sa ibang lugar, nakikita natin ang ating minamahal na gagambang si Akuma na naghahanda para sa laban at nagbibitaw ng kanyang nakakatawang monologo. Natutuwa siya sa pagpatay ng lahat sa isa't isa doon, dahil pagkatapos ay makakakuha siya ng maraming XP. Saka siya sumugod sa gitna ng lahat at nagdulot ng isang nakakatawang pagsabog. Tuwang-tuwa siya na tumaas ang kanyang level, ngunit pagkatapos ay nagsimula ang labanan sa tabi niya. Pero hayaan na muna natin ang away na parang sa PlayStation 2 at pumunta tayo sa mas kawili-wiling laban, kay Sean. Nagbabanggaan ang mga tao doon, at hindi gaanong maganda ang lagay ng grupo ni Sean, pero determinado siyang huwag sumuko, naniniwalang ang pagtalo kay Sofia ang tanging pagkakataon para manalo sa digmaan. Pero bigla na lang dumating ang isang baliw na hindi inaasahan, biglang bumaba mula sa langit at sa isang sipa lang, pinabagsak ang kawawang NPC na naroon. Nang humarap siya sa grupo, napagtanto ng lahat na siya ang huling estudyanteng nagkatawang tao maliban kay Kumo, at walang makaintindi kung bakit kumakampi siya sa hukbo ng mga demonyo. Ipinaliwanag ng batang lalaki na nagngangalang Kyoka na inutusan ng mga admin ang pagwasak sa mga elf dahil itinuturing nila itong banta sa mundo. Bilang commander ng hukbo ng mga demonyo, tungkulin niyang makilahok sa digmaan laban sa mga elf. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang malaking hukbo ng mga demonyo ang pumalibot sa kanya. Gayunpaman, bumukas ang isang portal sa harapan ni Sean, at lumitaw ang mga duwende sa itaas nila. Nagbabala na sinalakay ng demonyong Panginoon ang nayon ng mga duwende at tanging si Sean lamang ang makakapigil sa kanya. Bago pa nila siya ma-teleport, sinaksak ng taong si Kyoka ang isa sa mga duwende gamit ang kanyang espada, na agad niyang ikinamatay. Pinalihis ng natitirang mga duwende ang kanilang atake sa kanila, ngunit nilipol ni Sofia ang lahat gamit ang itim na usok. Sa kahilingan ng pinuno ng mga duwende, nagpatawag sila ng mga robot sa pamamagitan ng mga portal, na agad sumugod kay Sofia. Nang tangkain niyang lipulin ang mga ito gamit ang kanyang madilim na usok, napagtanto niyang ang mga robot ay ganap na hindi tinatablan ng atake. Nagpaputok ang mga robot, pero nang mawala ang alikabok, si Sofia ay nanatiling walang galaw sa loob ng isang proteksyon na hugis piramide. Habang papalapit sila, nagpakawala ulit ng atake ang mga robot, pero naglabas si Sofia ng isang napakalaking alon na nagsimulang ilubog sila sa lupa. Nagpaulan ng mga pana ang mga duwende, pero gumanti si Sofia ng isa pang mapaminsalang alon, na sumira sa kanilang lahat. Sinubukang pigilan siya, tumakbo si Sean papalapit sa kanya, pero nagpatawag si Kayo ng isang espada at isang demonyong portal. Hinarang niya ang atake ni Sean at sinipa siya papalayo. Nagawa ni Sean na bumagsak sa kanyang mga paa, pero nawalan siya ng isang ngipin. Nang sumugod sa kanya ang isang buong hukbo ng mga duwende, binuksan ni Kayo ang isang portal ng demonyo at pinakawalan ng isang ulan ng mga panang demonyo sa kanila, na nagpatamba sa lahat sa loob ng ilang segundo. 2 maliliit na lalaki doon ang sumugod sa lalaki,
ngunit madali niyang sinalag ang kanilang mga atake at hinarang ang isa pang atake mula kay Sean, na tinawag siyang pinakamahinang bayani sa kasaysayan. Pagkatapos ay itinulak niya siya ng malakas at tinangkang putulan ng ulo, ngunit sumulpot si Ana sa harap at siya ang tinamaan. Sa pagtatangkang iligtas siya, sinimulang gamitin ni Sean ang mahika upang pagalingin siya, at sa sandaling iyon, inanunsyo ng sistema na naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kasanayan at naabot na ng bawal ang Antas 10. Pagkagising niya, ipinahayag ng sistema na ang tabo ay aktibo na, at nagsimulang sumigaw si Sean sa sakit, na hindi magamot ng mahika ni Keisha. Si Hugo, sinamantala ang sitwasyon, at sinubukang atakihin si Sofia mula sa likod, ngunit napansin niya ang anino nito at madaling hinarang ang kanyang espada. Itinaas niya ang bata sa buhok, handa nang tapusin ito, nang isang matinding liwanag ang tumama sa kanyang mukha, na nagpabitiw sa kanya. Sa likod niya, sa wakas ay lumitaw ang kanyang Panginoon. Sa ibang lugar, nakikita natin si Kumo, na pagkatapos ng lahat ng gulo na nangyari na hindi ko pa man nasasabi. Tungkol sa iyo, nagawang kumuha ng bagong anyo, at ngayon siya ay kalahating tao, kalahating gagamba. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng ilang maliliit na bagay para sa kanyang mga anak at umalis. Nag-iisip kung ano ang gagawin ngayon, tumingin siya at nakita niyang ang buong lungsod ay nagliliyab at may ilang mga duwende na sumasalakay sa mansyon. Ang sitwasyon ay nakakasira, at ang mga maharlika ay labis na nag-aalala tungkol sa nangyayari. Nagpapalam sila sa sanggol at umaalis papunta sa isang ligtas na lugar kasama siya, ngunit sa gabi, habang sinusubukan niyang lumabas ng palihim kasama ang sanggol, nakita siya ng mga sumasalakay, tinamaan siya ng palaso sa binti, at habang sinusubukang tumakas, tinamaan siya ng maraming beses ng maraming palaso. Pagkatapos, pumunta doon ang sanggol at kinagat ang lalaki para alagaan siya, at dahil bampira ang sanggol, sobrang lakas ang lalaki. Madali niyang natalo ang lahat ng naroon. Tapos, lumitaw ang pinuno ng mga duwende, at napakalakas ng lalaki. Inutusan niya ang mga duwende na saktan siya ng husto, pero kahit ganun, buhay pa rin ang lalaki at pilit siyang pinuprotektahan. Tapos, sinubukan ng duwende na gumawa ng mahika, pero biglang sumulpot si Kumo at sinuntok ng malakas ang lalaki sa mukha. Malapit nang mamatay ang lalaki na naging vampira, at pumunta si Kumo doon at pinagaling siya. Tinanong ng elf kung sino ba siya, at tinangkang maglagay ng harang na mahika si Kumo, pero pinawalang bisa ito ng lalaki. Nakilala siya nito bilang isang kaaway, nagpakilala, at saka sumugod sa kanya. Ang kanilang laban ay napakabagsik, nawawala ng bisa ang kanyang mahika. Sinubukan niyang tumalon sa pader, pero halos hindi siya makagalaw. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na pabilisin ang kanyang pag-iisip para subukang gumawa ng paraan, pero wala siyang magawa, dahil halos lahat ng kanilang stats ay nahaharangan. Napagpasyahan niyang sugurin na lang ito sa malapitan. Nagawa niyang kontrahin siya, pero napagtanto niya na isa siyang robot. Napansin niya na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis, at naglaban muli silang dalawa, nang biglang naglabas ang lalaki ng machine gun mula sa kanyang kamay. Bahagya siyang nakailag, ngunit sa huli ay tinamaan pa rin siya. Sa mabilis niyang pag-ilag, nagawa pa niyang mawala ang kanyang ulo ngunit nataman pa rin siya. Napagtanto ng robot na kailangan niya itong tapusin doon mismo, o magdudulot ito ng problema sa hinaharap. Patuloy na ginagamit ng lalaki ang nakaw na bazooka, at si Kumo ay ilag lamang ang nagagawa. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang EV, ngunit mabilis na nakailag ang lalaki, kaya nagpasya siyang maghintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Bigla, gusto malaman ni Ariel kung ano ang ginagawa ni Patamas at nakikipaglaban kay Kumo. Yumapak siya sa lupa at sinabihan siyang tumalikod, at sumagot si Ariel sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang ulo gamit ang isang sampal, nangangakong gagawin siyang tira-tira. Nang talunin ng kaaway, lumapit si Ariel kay Kumo at nagmungkahi ng kasunduan. Sa kanyang abyss magic, hindi niya lubusang masisira si Kumo, at ang replika ni Kumo sa loob niya ay patuloy na umiimpluwensya sa kanyang isipan, at napagpasyahan ni Ariel na mas makakabuti na panatilihing kakampi si Kumo. Kaya, nagkamay ang dalawa, nagtatak ng isang hindi kapani-paniwalang kasunduan. Nagising ang tunay na Patamas sa isang laboratorio na puno ng kanyang mga clone, kumbinsido na ngayon si Kumo ay isang tunay at hindi mahuhula ang banta. Nagpasya siya na sa susunod, aalisin niya ito ng walang pag-aalinlangan.
Kinabukasan, umalis sina Kumo at Ariel sa lungsod ng magkasama, at sa daan ay inanyayahan ni Ariel si Kumo na sumali sa kanyang hukbo, dahil balak niyang wasakin ang tunay na patamas bago nito sirain ang buong mundo. Pagkatapos noon, tinawagan ni Ariel ang lalaking nagpoprotekta sa batang si Sofia na sumali rin sa grupo, dahil pareho silang vampira at wala na silang matitirahan. Ang binata ay litong-lito nang mapagtanto niya na naging vampira siya, at humingi ng tawad si Sofia. Dahil sa pagbago sa kanya, ngunit sinabi niya na masaya siyang may pagtanggol siya magpakailanman. Pagkatapos ay pumayag siyang sumunod kay Ariel patungo sa teritoryo ng demonyo, na napagtantong ito ay isang sandali na maaaring tunay na magpabago sa kapalaran ng mundo. Nagpasya si Kumo na sundan sila, pinagsasama-sama ang mga puwersang maaaring pumihil sa pagkawasak nito, at sa gayon sumama na siya sa iba pang mga bayani, at dito nagtatapos ang ating malaking recap. Sana nagustuhan ninyo ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-comment din kayo sa ibaba. Gusto ko ang mga gagamba, para malaman namin na nanood kayo hanggang sa dulo, at yun lang. Mga kaibigan, mag-ingat kayo, pagpalain kayo ng Diyos, salamat, Paalam.